Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Richman Action Drama. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1701. Nabigla si Martha sa sinabi ni Philip at sa mga tingin nito. Matagal siyang natigilan at hindi makariyak. Nauutol niyang sabi, "Ako, hindi na ako babalik, hindi ako babalik." Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba niya ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na tumingin ng diretso sa mata ni Philip. Grabe ang pakiramdam. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Martha na siya ay tinutumbok ng isang mabangis na hayop. Akala niya pupunta siya. Umihi ang kanyang pantalon sa takot. Nakakakilabot, nakakatakot lang. Siya pa rin ba ang Philip Clark? Paano siya nagkaroon ng nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata? Nakita rin ni Charles na may mali at mabilis na tumawa. Hehe, Philip, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ina, masama lang ang ugali niya, pero sa totoo lang, mabait naman siya. Si Philip ay nagwalas ng isang malamig na sulyap sa kanila. Tapos, ibinaling niya ang ulo niya. May banayad ng ngiti sa mga sulok niya. Sa bibig niya, sinabi niya kay Winnie, lalabas ako saglit at baka gabi na babalik. Tumanggo si Win at pinanood ang pag-alis ni Philip. Pagkaalis ni Philip, nakahinga ng maluwag si Martha at mabilis na hiniling kay Charles na bumuhos siya ng isang basong tubig. Mabilis niya itong ininom, huminga ng malalim, at sinabing, "Grabe, Winnie. Ganun lang ang trato sa akin ni Philip. Ngayon, hindi ka na ba magsasalita para sa akin?" Sinulyapan siya ni Win at walang magawa. "Nay, ikaw ang hindi makatwiran. Sino ang masisisi mo? You little turncoat." Pinalaki kita ng higit sa 20 taon nang walang kabuluhan. Galit na galit si Martha na tinuro niya. Win at papagalitin na sana siya. Nang makita ito, mabilis na itinulak ni Charles si Martha palabas. Pagkaalis ni Philip, dumiretso siya sa hotel kung saan inilagay sa ilalim ng bahay ni Connor Clark at iba pa. Pag-aresto. Sa suite ng hotel, malungkot ang mukha ni Connor habang nakaupo sa sofa. Tumabi si Levi Clark kay Connor, yumuko ang kanyang katawan, at nagtanong, "Lolo, kailan darating ang aking ama sa Upper Creek? Kung magpapatuloy ito, ibabalik tayo ni Philip sa Arcadia Island. Kapag nangyari iyon, magiging kahihiyan ito sa aming branch family." Nagtaas ng kilay si Connor, sumagot ng malamig, at sinabing, kung talagang maglakas loob ang brat na si Philip na gawin iyon, gagawin niyang kaaway ang pamilya ng sangay. May mga problema ang iyong ama at hindi siya makakapunta sa Upper Creek pansamantala. Kailangan nating gumawa ng sarili nating paraan para makaalis dito. Kumunot ang noo ni Levi at nagtanong, "Lolo, kung ganoon, may naisip ka bang paraan?" Itinagilid ni Connor ang kanyang mukha, pinandilatan si Levi, at sinabing, "Kung mayroon ako, nandito pa ba tayo?" Nakatayo rin sa gilid si Allen at nagsalita sa oras na ito, "Connor, Philip has some means and lakas. Hindi ko ini-expect na kaya niyang palagwin ang napakaraming puwersa niya pagkatapos na malayo kay Arcadia. Napakatagal ng isla. Nawalan na kami ng kontak sa lahat ng taong inayos namin sa Upper Creek." Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni na Levi at Connor. Lost contact silang lahat. Paano ito posible? Ito ang lahat ng mga elite ng aming pamilya ng sangay. Paano kaya? Mawawala silang lahat. Hindi makapaniwala si Levi, mukhang hindi maganda ang kanyang ekspresyon. Tumanggo si Allen at sinabing, "I've tried to contact them but there's no news so far." "Connor, sa tingin ko kailangan natin simula alang ito. Hindi kasing simple nang iniisip natin si Philip. Sa tingin ko ay may nasa likod niya na palihim. Pagtulong sa kanya. Ang taong ito ay malamang na ang pangunahing pamilya." Hindi natapos ni Allen ang kanyang pangungusap ngunit naipahayag ang kahulugan. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1702. "Kayong tatlo, ano sa tingin niyo ang proposal ko ngayon?" Biglang sabi ni Fennel na ipinakita ang mapuputing ngipin. Inilagay ang mga kamay sa bulsa ng pantalon, tumingin siya sa ibang partido nang walang pakialam. Nanginginig si Connie sa mga sandaling iyon, nakita si Fennel na may nakakatakot na ekspresyon. Talo ang lalaking ito. Nora sa isang galaw lang.
Kabanata 1702. Tumanggo si Connor at sinabing, "Hehe, Roger Clark. Good for him." Noong nakipagsanib puwersa siya sa ang Nonagon upang sugpuin ang pamilya ng sangay at matagumpay na muli ang kapangyarihan, na mas mataas sa kanya na maupo sa posisyon bilang pinuno ng pamilya Clark, alam ko na ang taong ito ay iba sa mga ordinaryong tao. Iba ang paraan ng pag-iisip niya sa iniisip natin. Hindi ko pa siya nakikita. Nang marinig ito, tanong ni Levi, "Lolo, may koneksyon ba ang Nonagon at Roger?" Tumaas ang kilay ni Connor, tila naaalala ang maraming mga nakaraang pangyayari ng sabay-sabay. Sabi niya, si Roger Clark ay isa. Kahanga-hanga at pangunahing tauhan ng Nonagon noong panahong iyon. Marami siyang tinatagong sikreto na hindi namin alam. Tungkol sa, dapat mong tandaan na siya lang ang tao sa mundong ito na matagumpay na nakapasok sa 4 na pinto. Ano? Nagulat si Allen, puno ng pagtataka ang mukha niya. Ang pagpasok sa isang pinto ay nangyayari na ng napakalaking swerte at talento na nalampasan ang mga normal na tao. Para makapasok sa lahat ng 4 na pinto, anong klaseng halimaw ang gagawin? Dapat siya. Hindi ka panipaniwala. Halos hindi maintindihan ni Allen na may ganoong tao. Iyon ang pintong pinag-uusapan nila. Kalmado pa rin si Levi. Sa bagay, wala naman siyang masyadong alam sa pinto at narinig na lang niyang kakaiba ito. Lugar. Ang sinumang pumasok sa pinto ay makikilala bilang isang alagad. Pagkatapos nilang lumabas, sila ay magiging isang behemoth. Pinaikit ni Connor ang kanyang mga mata at sinabing, si Roger ay hindi madaling kalaban. Ang alam niya. Higit sa ating mga pangarap. Pero sayang naman ang ganyang tao ay tatanda din at mapapagod. Kahit papaano. Ang galing niya, dati na yon. Ngayon, matandang lalaki na lang siya tulad ko. Hindi mo kailangang mag-alala. Pagkasabi nito, napunta ang mga mata ni Connor kay Levi at sinabi niya, "Levi, ikaw ang paborito kong apo at ang pag-asa ng buong pamilya ng sangay. Hanggat ipinadala ka sa pintuan ng pamilya Clark, ang buong pamilya ni Clark ay magiging sa iyo at sa pamilya ng sangay. Hindi mo ako dapat bigin at hindi mo matupad ang lahat ng iyon. Ako at ang iyong ama ay naghanda para sa iyo sa mga nakaraang taon. Sa pamilya ng sangay, ikaw ang pinakamagaling at pinakakwalipikadong pumasok sa pinto. Kulang na lang sa amin ang susi. Pero don't worry, magdadala kami ng tatay mo. Ikaw itong susi." Nang marinig ito, mabilis na yumuko si Levi at magalang na sinabi, "Lolo, hindi ko kayo pababayaan o bigin ang pamilya ng sangay." Tumanggo si Connor at tumingin kay Levi ng masama. Si Allen, na nasa gilid, ay nagtanong sa oras na ito, "Connor, hindi ko maintindihan. Dahil ang pangunahing pamilya ang nagmamay-ari sa pintong iyon, bakit hindi papasukin si Philip?" Ngumiti si Connor at sinabing may mahinang lamig sa kanyang mga mata, ang pintuan ng pamilyang Clark ay iba sa iba pang 3 pinto. Ang pintong iyon ay pag-aari lamang ng pamilya Clark at ang mga tagalabas ay hindi pinapayagang pumasok. Bukod dito, nangyari ito ng ilang pagkakataon at kondisyon para buksan ang pintong ito. "Anong mga kondisyon?" tanong ni Levi. Umiling si Connor at sinabing, "Nagbubukas ito minsan tuwing 25 taon at nangyayari ng dugo ng susunod na kamag-anak ng taong pinili na pumapasok sa pinto." Ang dugo ng kamag-anak. Natarante si Levi. Tumingin siya kay Allen at saka kay Connor habang nagtanong, "Anong dugo ng susunod na kamag-anak?" Sabi ni Connor, "Simple lang. Kung nais ni Philip na pumasok sa pinto, dapat niyang gamitin ang dugo ng kanyang mga anak o magkapatid bilang medyo sa pagbukas ng pinto. Higit pa rito, hindi lamang dugo ng sino mang kamag-anak ang maaaring magbukas nito. Pipiliin ng pintong iyon ang pinakakwalipikadong kamag-anak." "Ano ang mangyayari sa taong nag-donate ng dugo?" tanong ni Levi. Nagdilim ang mukha ni Connor nang lumitaw ang nakakatakot na panunuya sa gilid ng kanyang bibig. "Mamamatay sila." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1703. Nang marinig ito, nanginginig si Levi at nakaramdam ng matinding kilabot. Hindi ba iyon ay katulad ng paggamit ng buhay ng kamag-anak upang buksan ang pintong ito? Tumingin si Connor kay Levi na mukhang nanginginig at nagtanong, "Natatakot ka ba?" Hindi. Iniisip ko lang na medyo masama itong pinto," sabi ni Levi. Tumawa si Connor.
Mauunawaan mo ito sa ganoong paraan, ngunit hindi ito ang iniisip mo. Lolo, ang mundo sa likod ng pintong ito, ano ba talaga? Ito ba ang mga kakaiba at misteryoso? Mga lugar sa mga palabas sa TV. Hindi napigilan ni Levi ang pag-usisa at nagtanong. Umiling si Connor at sinabing, hindi. Kung gusto mo talagang ilarawan ko ito, maiintindihan mo ito bilang A. Lihim na kaharian, isang yaman na iniwan sa atin ng mga sinaunang nilalang. Ang treasure trove na ito ay nangyari ng kaukulang. Susi para mabuksan ito. Halimbawa, ang mga nawawalang sibilisasyon na nawala noong unang panahon ay hinukay at sinaliksik. Pagkatapos, ang mga kaukulang dokumento ay nabuo at bumubuo ng pagbuo ng mga organisasyon, departamento, at isang grupo ng mga puwersa para lamang bantayan ito. Ganito ang pinto. Nilikha. Tumanggaw si Levi na medyo naguguluhan pa rin. Ayon sa paliwanag ng kanyang lolo, ang pinto ay isang lugar na may kabihasnan na karaniwang tao hindi ma-access. Ito ay nahukay sa pamamagitan ng mga paraan ng mga tao, na kung saan ay bumuo ng isang natatanging grupo ng mga puwersa. Patuloy silang nagre-recruit ng mga talento upang palawakin ang kanilang kapangyarihan. Para sa isang pag-iral na tulad nito, hindi ba ito magkakaroon ng epekto sa buong istruktura ng mundo? Saglit na nag-isip si Levi. At nagtanong. Ngumiti si Connor, bumangon, tumayo sa harap ng malaking French window. Aniya, ang kasalukuyang istruktura ng mundo ay walang iba kundi ang mga tuntuning itinakda ng mga malalakas. Kapag pumasok ka sa pinto isang araw at naging isa sa mga malakas, marami ka pang maiintindihan na bagay. Ang pinto ay hindi isang bagay na maaari mong hawakan ngayon. Meron din maraming makapangyarihang tao sa loob, napakaraming pag-iral at makapangyarihang mga elite na lampas sa iyong imahinasyon. Sa pangkalahatan, hindi sila lumalabas dahil ang presensya ng mga taong ito ay maaaring magdulot ng banta sa mundo, kaya mayroong isang kasunduan na ginawa sa pagitan ng mga pintuan at mga bansa. Minsan bawat ilang taon, lalabas sila at pumili ng kanilang mga talento upang pag-aralan sa likod ng mga pintuan, kaya nagtataguyod ng pag-unlad ng sibilisasyon ng mundo. Siyempre, ang mga bansa ay kailangan ding magbayad ng isang tiyak na presyo. Napatulala si Levi at nagkaroon ng mga bagong perception tungkol sa pinto. Kasunod nito, biglang tumalikod si Connor at nagtanong, nakalabas na ba ang mga resulta ng pagsusulit para kay Win? Noon lang naalala ni Levi ang bagay na ito. Mabilis siyang naglabas ng ulat at sinabing, labas na ang resulta. Ayon sa datos, umabot sa 30% ang XD factor ni Win sa kanyang blood content. Lampas sa 10% na kinakailangan. Lolo, ang bata sa kanyang tiyan ay kwalipikadong pumasok sa pinto. Kinuha ni Connor ang ulat at binasa itong mabuti ng ilang beses. Na may hindi mapigil ang ngiti sa sulok ng kanyang bibig, sinabi niya, talaga. Hahaha malapit nang bumangon ang Branch family ko. Levi, ang bagay na ito ay dapat itago. Sikreto. Paglabas namin, ipa-house arrest agad ang isang tao. Dapat malapit siya. Binabantayan hanggang sa maipanganak niya ang bata. Naiintindihan ko po, Lolo, gusto ba talaga nating gawin ito? Tanong ni Levi na may ngunit pag-aalala sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa nito ay ganap na makakasakit sa pangunahing pamilya Clark, pati na rin sina Philip at Roger. Walang awa ang mga mata ni Connor habang malamig niyang sinabi, ang mga nakakamit ng magagandang bagay ay hindi mag-aalala. Tungkol sa mga walang kabuluhang bagay, pabayaan ang pagtataksil at pagkakamag-anak. Dapat mong tandaan na ikaw ang iyong master ng Branch Clark family at ikaw ang anumang sa Branch family. Ang lahat ng aming pag-asa ay nakasalalay sa iyong mga balikat. Nang inig si Levi, kinuyam ng mahigpit ang kanyang kamao, at tumanggo habang sinasabi, naiintindihan ko, Lolo. Tumingin si Connor kay Levi at inisip sa loob na tila hindi masyadong malupit ang kanyang apo. Siya ay nagkaroon, para maasa ang ugali niya. Sa sandaling iyon, ang pinto ng suite ay han-han bukas at Philip swaggered in na may malamig na mukha. Siya, tinitigan sila at seryosong sinabi, ano ang gagawin mo kay Win? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1704. Pumalakpak, bumilis ang tibok ng puso ni Connor. Itong si Philip,
Narinig niya ba ang lahat? Philip, bakit ka biglang nandito? Hindi ba dapat nasa Riverdale ka? Tanong ni Connor. Kalmado ang mukha niya pero medyo naguguluhan siya. Kung narinig niya talaga ang lahat, masisira ang plano nila. Hihihi. Lumapit si Philip at marahas na sinipa si Levi sa kanyang tiyan habang inaagaw ang ulat mula sa kanyang mga kamay. Agad na bumagsak si Levi sa sahig, napahawak sa tiyan at gumulong-gulong sa sahig sa sakit. F***sick. What the hell? Bakit niya sinapak? Damn it. Philip, sino ka para sipain ako? Umungol si Levi. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Philip at tiningnan ang ulat. Galit na galit si Connor at sinubukang bawiin ito sa kanya habang sumisigaw, dalhin mo rito. Sino ka para tingnan yan? Gayunpaman, bago pa niya maiabot ang kanyang kamay, hinawakan na ni Philip ang leeg ni Connor at binuhat siya. Sinabi ko na sa iyo na huwag kang magtanim ng anumang iniisip tungkol kay Win. Kung hindi, hindi kita bibitawan. Panipi. Ang mga mata ni Philip ay malamig, ang kanyang mga mag-aaral ay tumitibok ng apoy, at ang mga ugat sa kanyang mga braso ay nakaumbok. Napakalakas ng pagkakahawak niya kay Connor kaya namula ang mukha ng matanda at hindi siya makahinga. Thud. Niluwagan ni Philip ang pagkakahawak at bumagsak si Connor sa sahig, humihingal at umubo ng marahas. Philip, napakalayo mo na. Ako si Connor Clark, ang iyong lolo, galit na galit si Connor. Sumugod si Allen sa gilid at tinulungang makatayo si Connor. Pagkatapos, mahigpit niyang pinuna si Philip. Philip, may respeto ka pa ba sa Branch family? Sa paggawa nito, ginagawa mong kaaway ang buong pamilya ng sangay. Gayunpaman, mahinang ngumiti si Philip, hinawakan ang ulat sa kanyang kamay, sinulyapan sila, at nagtanong, sabihin mo sa akin, ano ang ibig sabihin ng ulat na ito? Ano bang pinagsasabi mo? Walang ibig sabihin. Tumayo si Levi sabay himod sa tiyan. Nanlamig ang mga mata ni Philip. Tinitigan niya si Levi, lumapit sa ilang hakbang, at malungkot na nagtanong, magtatanong ulit ako, ano ang ibig sabihin ng ulat na ito? Sa sandaling ito, si Levi ay lubos na inapi ng aura ni Philip. Nanginginig ang buong katawan niya at puno ng gulat ang puso niya. Mabilis siyang sumagot, gusto mo bang malaman? Hindi ka ba masyadong kaya? Bakit hindi mo alamin sa sarili mo? Kumunat ang noo ni Philip, at sumabog ang hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata. Mariin niyang hinawakan si Levi sa kwelyo at napangiwi. Levi Clark, wag mo akong pilitin na mag-move on sa'yo. Sisiyasatin kong maigi ang ulat na ito ngunit lahat kayo ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Philip para umalis. Pagdating niya sa pinto, bigla siyang tumalikod, tumingin sa tatlong tao, at malamig na tumikim. Nga pala, narinig ko na lahat ng sinabi mo tungkol sa mga sikreto ng pinto. Salamat sa pagtulong sa akin na magkaroon ng mas malawak na pangunawa. Kasunod nito, umalis si Philip sa suite at sinabi sa kanilang mga lalaki sa pintuan, mag-ingat kayong mabuti. Oo, Mr. Clark. Pagkatapos noon ay bumaba na siya at mabilis na diniyal ang numero ni Feneley. Tanong niya, pumasok ka na sa pinto. Tulungan mo akong suriin ang isang bagay. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1705. Sa kabilang dulo ng linya, narinig ang tamad na drawl ni Fennel. Ano ito? Tungkol sa pinto. Tumanggo si Philip at sinabing, may test report ako sa kamay ko. Isa itong pagsusuri sa dugo ni Win na isinagawa ni Connor at Levi ng pamilya ng sangay. Mayroong ilang data dito na hindi ko maintindihan, at maaaring mangyari ang mga ito sa pinto. Kanina ka pa nakapasok sa pinto kaya dapat may alam ka. Ipapadala ko sa iyo mamaya. Oo naman, sagot ni Fennel. Pagkatapos, kinuha ni Philip ang ilang mga larawan at ipinadala ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang tawag ni Fennel. May mga pagdududa at pag-aalala sa kanyang boses nang itanong niya, ang ulat na ito ay ginawa ng pamilya ng sangay. Sagot ni Philip, oo, dapat may kinalaman ito sa pintuan ng pamilya Clark. Ano ang ibig sabihin ng data sa ulat? May kinalaman ba ito sa pinto? Gusto mo ba talagang malaman? Tanong ni Fennel sa telepono. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip at sinabing, kailangan kong malaman. Ang pamilya ng sangay ay gumagawa ng hakbang laban kay Win.
Kailangan kong malaman kung ano ang gusto nilang gawin para harapin sila. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sumagot si Fennel, ang test report na ito ay isang pagsusuri ng dugo ng tao. Ang lahat ng impormasyon sa ulat ay ang data upang malaman kung ang isa ay makapasok sa pinto. Dapat mong malaman ang mga ordinaryong tao ay hindi kwalipikadong pumasok sa pinto. Tanging ang mga taong may kondisyon at pisikal na fitness na kinakailangan ng pinto at maaaring pumasok. Sa ulat na ito, ang XD factor sa dugo ni Win ay higit na lumampas sa 10% standard na kinakailangan ng pinto. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Kumunot ang noo ni Philip at sinabing, pwede bang pumasok si Win sa pinto? Hindi, pagtanggi ni Fennel. Ayon sa ibang data, hindi siya kwalipikadong pumasok sa pinto. Gayunpaman, huwag kalimutan, dinadala ni Win ang iyong anak sa kanyang tiyan. Ang nilalaman ng XD factor na ito ay malamang na dahil sa bata sa kanyang tiyan, na nakaapekto sa mga resulta ng pagsusulit ni Win. Natigilan si Philip at nagtanong, sinasabi mo ba ang bata sa kanyang tiyan ay ang kwalipikadong pumasok sa pinto? Sumagot si Fennel, oo, ang bata sa kanyang tiyan ay pumasok sa pinto. Bukod dito, dapat kong sabihin sa iyo na ang nilalaman ng XD factor ay nag-iiba sa bawat tao. 10% ang pamantayang ipinataw ng pinto. Sa pagkakaalam ko, karamihan sa mga taong pumapasok sa pinto ay naglalaman ng pagitan ng 10% hanggang 15% ng XD. Ang mga may higit sa 15% ay ang mga freak na maaaring maging mga napili sa mga disipulo. Nakakita lang ako ng 6 na may higit sa 20%. Yung mga more than 30%, wala pa akong nakita. Siyempre, ito ay mga pangkalahatang data lamang. Yung mga nakatago, ewan ko. At saka, kung titingnan ngayon, ito ay pagsusuri lamang mula sa dugo ni Win. Maaapektuhan ng fetus ang katawan ng ina at magkakaroon ng tiyak na antas ng kamalian. Gayunpaman, ayon sa ulat na ito, ang XD factor na nilalaman ng bata sa tiyan ni Win ay maaaring lumampas sa 30%. Ang pinakagusto kong malaman ngayon ay ang porsyento ng nilalaman ng XD factor sa iyong katawan. Pagkasabi nito ay nawala rin sa pag-iisip si Fennel. Ang nasabing data ay maaaring ilarawan lamang bilang hindi kapanipaniwala. Anong klaseng freak ang bata sa tiyan ni Win? Ang XD factor content sa Fennel ay 24% lang. Matapos marinig ito, natahimik si Philip. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong siya, naiintindihan mo ba ang pinto? Sagot ni Fennel, isang beses lang ako nakapunta doon. Simula noon, hindi ko na sila nakontak ulit. Gusto kong malaman, sagot ni Philip. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Fennel, hindi maginhawang makipag-usap sa telepono. Nasa Upper Creek ako ngayon, magkita tayo. Natigilan si Philip at nagtanong, nasa Upper Creek ka? Kailan ka nakarating dito? Ngumiti si Fennel at sinabing, dahil sa nangyaring kapatid mo, nasubaybayan ko hanggang sa Upper Creek na nasa Luna Club ako ngayon. Okay, papunta na ako dyan. Tinapos ni Philip ang tawag, tumawag ng taxi, at nagmamadaling pumunta sa Luna Club. Pagdating niya sa pinto ng isang pribadong silid, itinulak ito ni Philip at nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa silid. Siya ay may isang crew cut, isang gwapong ngunit maaliwalas na mukha, well-defined eyebrows, at isang determinadong hitsura. Niyakap niya ang dalawang maiinit na babae sa kanyang mga bisig, ang kanyang mukha ay puno ng mga ngiti at kahalayan. Lumapit si Philip, umupo sa tapat niya, at nakangiting sinabi, tiyak na walang pakialam ka. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1706. Ang kaharap niya ay walang iba kundi si Fennel Lay. Ito ang pangalawang beses na nakilala siya ni Philip. Ang taong ito ay palaging gumagalaw ng walang bakas at nasa buong mundo. Masyado siyang maraming sikreto. Gayunpaman, hindi siya tatanungin ni Philip tungkol sa mga iyon. Ngumisi si Fennel at ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin. Sa isang napakagandang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, itinaas niya ang baso ng alak, sinenyasan si Philip, at sinabi sa isang tamad, magnetic voice, long time no see. Itinaas ni Philip ang baso at nag-toast ang dalawa. Sabi niya, kanina pa. Pagkatapos, sinenyasan ni Fennel ang dalawang hot na babae na umalis at nagbuhos ng isa pang baso para kay Philip. Sumandal siya,
Tumitig sa kisame, at bumantong hininga habang sinasabing, mas mabuti pa ring bumalik sa isang lungsod sa bahay. Humigop ng alak si Philip. Pinutol niya ang paghabol at nagtanong, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa pinto. Umupo ng tuwid si Fennel at naglabas ng isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang itim na card. Nakilala ito ni Philip sa isang sulyap. Ito ay ang itim na card mula sa Nonagon, ngunit ang isang ito ay iba sa ibinigay ni Cheryl Larson kay Philip. May numero ang card na ito. Mula sa Nonagon. Kinuha ni Philip ang card at tiningnan ito ng mabuti. Ininom ni Fennel ang kanyang alak sa isang lagok, pinitik ang kanyang mga daliri, at sinabing, mukhang may alam ka na tungkol dito. Pagkatapos nun, bumangon na siya. Sa taas na halos 1.9 metro, mukha siyang napakatangkad at gwapo. Kasabay ng kanyang mukha na nakakaakit ng libu-libong babae at ang hindi maarap, malamig, at walang pidgel na aura na nagmula sa kanya, halos imposibleng maalis ang tingin sa kanya. Lumakad siya sa bintana sa gilid at naglabas ng sigarilyo mula sa suot na jacket ng mag-ara habang hinahagis ang isa kay Philip. Sinindihan niya ang kanyang bumubuga ng usok, at sinabing, kung gusto mong maunawaan ang pinto, kailangan mo munang maunawaan ang Nonagon. At kung gusto mong maunawaan ang Nonagon, kailangan mo munang pumasok sa Nonagon. Kumunot ang noo ni Philip at sinabing, ano ang pagkakaiba ng pinto na kinokontrol ng Nonagon at ng pinto ng pamilya Clark? Nag-isip sandali si Fennel at sumagot, hindi ako sigurado sa pintuan ng pamilya Clark. Hindi ko pa ito nakita. Gayunpaman, base sa impormasyong nakalap ko nitong nakaraang taon, medyo kakaiba ang pinto mo. O sa halip, napaka-espesyal. Hindi ito naa-access ng mga ordinaryong tao. Kahit ang mga alagad ay hindi makalapit sa pintuan na iyon. Automatikong pipiliin itong kandidatong papasok sa pinto, at ang mga kondisyon ay napakahirap. Isa na rito ay ang mga tao ay dapat na miyembro ng pamilyang Clark at nagtataglay ng linya ng dugo ng pamilyang Clark. Tahimik na nakikinig si Philip at nagtanong, paano ang pintuan ng Nonagon? Napangiti si Fennel, naglabas ng maapoy na pulang bagay mula sa kanyang bulsa, at pinitik ito ng kanyang daliri upang ihagis ito sa hangin. Inabot ni Philip, hinawakan ito sa hangin, at iniunat ang palad. Iyon ang susi ng balahibo ng Phoenix, ang susi sa pintuan ng Nonagon. Para sa'yo yan, walang kwenta sa akin kahit papano. I can be considered an outcast of the door, nakangiting sabi ni Fennel na hindi maipaliwanag ang tingin sa mga mata. Tiningnan mabuti ni Philip ang pendant ng phoenix feather sa kanyang palad at biglang napagtanto na iba ang susi na ito sa iba pa niyang nakita. Agad niyang nilabas sa bulsa ang phoenix feather pendant na binigay ni Cheryl sa kanya. Sa paghahambing, alam niya na ang isa mula sa Fennel ay napakatingkad sa kulay na may geometric na pattern ng Big Dipper dito. Ang ikalimang bituin na bumubuo sa konstelasyon ay ang pinakamaliwanag. Sinulyapan ito ni Fennel at sinabing, ordinaryong susi lang ang nasa kamay mo, isang token na ginagamit ng Nonagon para pumili ng mga kandidatong papasok sa pinto minsan kada ilang taon. Ang ganitong uri ng susi ay maaari lamang makapasok sa unang zone sa likod ng pinto. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1707. Ang unang zone. Nagsalubong ang kilay ni Philip. Ibig mong sabihin ang pinto na kinokontrol ng Nonagon ay nahahati sa iba't ibang mga zone. Tumanggaw si Fennel at sinabing, maiintindihan naman iyon. Ang unang zone ay ang pinakakaraniwang lugar. Sa pangkalahatan, ang mga maaaring pumasok sa pinto upang maging aktibo sa unang zona. Siyempre, kahit na sa unang zona pa lang sila ay aktibo, maaari pa rin silang maging higanti sa kani-kanilang larangan pagkatapos ng pintuan at bumalik sa lipunan. Huwag maliitin ang mundo sa likod ng pinto, kahit na ang unang zone. Maraming freak sa loob. Kalmado si Philip. Tiningnan niya ang dalawang phoenix feather pendant keys sa kanyang palad at nagtanong, ilang zone ang kabuuan? 7, sagot ni Fennel. Saang zone mo narating? Tinaas ni Philip ang kanyang kilay at tinanong si Fennel, na mukhang medyo mabagsik. Ang ikalima, sagot ni Fennel. Ang panglima, na lumamig ang ekspresyon ni Philip. Isang lalaking tulad ni Fennel ang nakarating lang sa 5th zone. Ano nga ba ang hitsura ng mundo sa likod ng pinto? Philip dared hindi isipin. Ano ang iniisip mo? Nang makita si Philip na nakatingin sa mga susi sa kanyang kamay, tanong ni Fennel.
Humalaklak si Philip at sinabing, gusto kong pumasok at alamin kung ilang zone ang maaari kong pasukin. Umiling si Fennel, umupo muli sa sofa, at sinabing, kailangan mong ma-disappoint, kung ganoon. May pagsusulit si Nonagon, walang sino mang mula sa pamilyang Clark ang pinapayagang pumasok sa pintong iyon. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, bakit? Tumingin si Fennel kay Philip at nagtanong, hindi mo ba alam? Mukhang natarante si Philip at sinabing, ayoko. Naisip ito ni Fennel, natawa sa sarili, at sinabing, kakaiba. Hindi ba sinabi sa iyo ng tatay mo ang sikreto ng pinto? O tungkol sa kanyang mga nakaraang karanasan? Umiling si Philip, mukhang tensyonado ang mukha habang nagtanong, ang tuntuning ito ng Nonagon ay may kinalaman sa aking ama. Malalim na tumango si Fennel, ibinuhos kay Philip ang isang baso ng alak, at sinabing, oo, dahil ang iyong ama ay isang defector mula sa Nonagon. Defector, nagulat si Philip, ano ang ibig sabihin noon? At his confused expression, Fennel explained, wala akong masyadong alam, pero ayon sa mga sabi-sabi, nagkaroon ng kaguluhan ang mga disipulo sa Nonagon noon. Ang iyong ama ay nakipagsanib puwersa sa kanilang makapangyarihang mga tao upang ibalik ang tubig at sugpuin ang kaguluhan. Pagkatapos nito, ang iyong ama at ang ilang mga tao ay naging pangunahing tauhan na inilagay sa pamamahala ng Nonagon. Ang iyong ama ang may pinakamaraming sinasabi sa Nonagon noong panahon na iyon at pinamahalaan ang ikapitong sona sa likod ng pinto. Iyon ang pinakamahalagang lugar sa likod ng pinto. Maraming naiinggit dahil napakaraming sikreto at hindi alam. Ang iyong ama ay namumuno sa loob ng 10 taon. Gayunpaman, walang nagawa dahil sa lakas ng iyong ama. Pagkatapos, ang iyong ama ay binansagan bilang isang defector at pinalayas sa Nonagon ng ilang iba pang mga tao. Ang itinatag din noong panahong iyon. Ito na ngayon ang naging unang utos ng disiplina na sinusunod ng Nonagon at isa ring death order. Matapos pakinggan ito, nagulo ang puso ni Philip. Pagkatapos ng malalim na pagmumuni-muni, nagtanong siya, sino sila? Ang 5 pavilion, sagot ni Fennel. Ang 5 pavilion. Naguguluhan si Philip, nagsalubong ang mga kilay. Tama, 5 tao sa 5 pavilion. Bawat isa sa kanila ay tinatawag nilang sarili na master ng isang pavilion, at ang isang pavilion ay makikita sa isang zone sa likod ng pinto, sagot ni Fennel. Di ba total 7 zones? Bakit 5 tao lang? Tanong ni Philip. Ngumisi si Fennel at sinabing, ang mga taong iyon ay mapagpanggap at mataas ang tingin sa kanilang sarili, ngunit hindi man lang sila masakop ang ika-6 na sona. Natural, walang pang-6 na tao. Naduraj ang puso ni Philip. Ayon sa paliwanag ni Fennel, ang pinto na kinokontrol ng Nonagon ay nahahati sa 7 zone, na ang bawat isa ay kakaiba. Bukod dito, habang malayo, mas mapanganib ito at mas maraming hindi alam. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1708. Sa kasalukuyan, mayroon lamang 5 pavilion sa Nonagon. Hindi pa nila nasakop ang ika-6 na sona, habang si Roger Clark, na dating namamahala sa ika-7 sona, ay binansagan bilang isang defector at pinalayas sa Nonagon. Mabilis na umikot ang utak ni Philip habang mabilis niyang inaayos ang relasyon nila. Pagkatapos, tinanong niya, ang aking ama ay dating namamahala sa ika-7 sona, ibig sabihin, kontrolado rin ng Nonagon ang ika-6 na sona. Sino ang taong iyon? Nag-init ang tingin ni Fennel, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakurbo sa isang ngiti habang sinasabi niya, mas matalino ka talaga kaysa sa inaakala ko. Kilala mo rin ang taong namamahala sa ika-6 na sona. Mayroon silang hindi pangkaraniwang relasyon sa iyo. WHO. Tanong ni Philip na nakakunot ang noo. Ang iyong ina, Charlotte Larson, sabi ni Fennel. Hindi malakas ang boses niya pero napakalakas ng impact. Natigilan si Philip, at blanko ang kanyang mga mata. Pagkaupo sa sofa, nanginginig ang mga kamay niya. Hindi nagtagal, sinabi ni Cheryl na ang kanyang ina ang dating pinakatalentadong henyo sa grupo ng mga kandidato ng Nonagon. Gayunpaman, nakakalungkot na nahulog siya sa isang taong hindi dapat mayroon. Ngayon, naunawaan ni Philip na ang taong hindi niya dapat minahal ay ang kanyang ama. Ang lalaking pinalayas sa Nonagon. Hindi mo-ari ni Philip. Ang kanyang ina ay aktwal na namamahala sa ika-6 na sona ng Nonagon.
Gayunpaman, naging makabuluhan muli ang lahat. Ang pagkamatay ng kanyang ina ay may kinalaman sa Nonagon. Ngayon, ang Nonagon ay mayroon lamang 5 pavilion, habang ang ika-6 at ika-7 zona ay walang mga masters. Ito ba ay isang kaso ng pagbubukod ng mga disident? Ininom ni Philip ang lahat ng red wine sa baso at malamig na nagtanong, may kinalaman ba sa Nonagon ang pagkamatay ng aking ina? Bumantong hininga si Fennel at sinabing, hindi ako sigurado. Wala akong nakitang maraming impormasyon, ngunit ang ilang ebidensya ay nakaturo na sa Nonagon. Patuloy kong iimbestigahan ang bagay na ito. Bigyan mo ako ng oras. Naikuyom ni Philip ang kanyang kamao, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa sa sandaling ito. Inilagay niya ang kanyang baso ng alak sa mesa at sinabing, gusto kong pumasok sa Nonagon. Nang marinig ito, nabigla si Fennel. Sabi niya, baliw ka ba? Ang Nonagon ay palaging magkaaway sa pamilya Clark. Hindi ka talaga makapasok. At saka, kahit makapasok ka, alam mo ba kung ano ang kakaharapin mo kapag nalantad ang iyong pagkakakilanlan? Ang lugar na iyon ay gumagapang ng mga halimaw, lahat sila ay mga F***king freak. Kahit hindi ako magagarantiya na makakalabas at makakapasok ako sa isang piraso. Gayunpaman, nakapagdesisyon na si Philip. Aniya, pinag-isipan kong mabuti ang bagay na ito. Gusto kong pumasok sa Nonagon. Pagkapasok ko sa pinto, gusto kong hanapin ang mga tao sa likod ng pagkamatay ng aking ina. Nang makita ang seryosong tingin ni Philip, kumunot ang noo ni Fennel habang nagtanong, napagpasyahan mo na ba talaga ito? Tumango si Philip at sinabing, noon, maaaring pumasok ang aking ama sa Nonagon at pangasiwaan ang ika-7 zona. Kaya ko rin. Umiling si Fennel at tumawa. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, ngunit ang pangangasiwa sa ika-7 zona ay hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Maaari kitang tulungang makapasok sa Nonagon at maiwasan ang kanilang pagsusuri, ngunit pagkatapos mong makapasok, dapat mong itago ang iyong pagkakakilanlan at huwag-huwag itong ibunyag, huwag mag-isip tungkol sa pagkuha ng kontrol sa ika-7 zona. Sa loob ng mga dekada, walang sino man ang nangahas na hamanin ang ika-7 zona. Lalo na yung 5 pavilion. Dapat mong iwasan ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga tao. Tandaan ang aking mga salita, kung hindi, haharapin mo ang pagtugis ng buong Nonagon. Kung nangyari iyon, natatakot ako na maging ang pamilya Clark ay maaaring magkaroon ng malaking problema. Ngumiti si Philip at sinabing, alam ko, mag-iingat ako. Lalabas ako sa sandaling matuklasan ko ang mga palatandaan sa aksidente ng aking ina. Si Fennel ay mukhang solemn na at sinabing, sa mga araw na ito, ang Nonagon ay pumipili ng mga talento. Dapat may ilang enforcer sa Upper Creek. Babantayan kita. Ngumiti si Philip, kinuha ang card na ibinigay ni Cheryl sa kanyang bulsa, at sinabing, tonight. Nag-private party yung mga yon. Dadalo ako dito. Kinuha ni Fennel ang espesyal na itim na card mula sa kamay ni Philip at may kahinahinalang tinanong, paano mo nakuha ang access card na ito? Ibinigay ito sa akin ni Cheryl Larson, sagot ni Philip. Si Cheryl Larson ng pamilya Larson. Binigyan ka ng iceberg chick na iyon. Kakaibang bulalas ni Fennel habang tumingin kay Philip mula sa itaas hanggang sa ibaba. Habang kumikibot ang gilid ng kanyang bibig, nakangiti niyang sinabi, magaling, Philip Clark. Nasakop mo pa ang malamig na sisiw, si Cheryl Larson. Nilaybot ni Philip ang mata kay Fennel at sinabing, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako ang tiyuhin niya. Tigilan mo na ang panggugulo sa seniority. Humalaklak si Fennel at sinabing, paano kung sabihin ko sa iyo na si Cheryl ay hindi biolohikal na inapo ng pamilya Larson? Pumalakpak. Nang marinig iyon, tumibok ang puso ni Philip nang may pag-aalinlangan siyang nagtanong, ano ang ibig mong sabihin dyan? Inilagay ni Fennel ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon at sumagot. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1709. Matalim na tinitigan ni Philip ang 4 na taong bumaba sa sasakyan. Ang mga taong ito ay nagsusuot ng iba't ibang damit, at ang kanilang mga asal ay hindi sinasadyang nadama ng iba ang udyok na sambahin sila. Malugod silang tinanggap ng lalaki at babae kanina sa Concord Hotel. Makikita na ang lalaki at babae ay labis na gumagalang sa 4 na taong ito. Nakatayo lang si Philip sa gilid ng pintuan. Nang dumaan ang grupong ito sa kanya,
nakita niya ang mukha ng 4 na tao sa ilalim ng itim na talukbong. Ang isa sa kanila ay may napakagandang mukha, maputi ang balat, magandang katangian, mapunggay na bibig, at hugis almond na mga mata. Sa kanyang leeg, mayroong isang geometric na pattern ng Big Dipper. Ang pangalawang bituin ng konstelasyon ay ang pinaka nakasisilaw. Siya ay isang matangkad na babae, at habang siya ay naglalakad, ang kanyang mga balakang ay umiindayog mula sa isang tabi. Siya ay malandi at sexy. Siya rin ay isang malamig at mature na kagandahan. Ang taong si Philip ay may mukha na puno ng malamig na napatay ang layunin. Siya ay may mabangis na ekspresyon, makapal na kilay, malalaking mata, at isang napakahaba at malalim na peklat sa sulok ng kanyang bibig. Tila ito ay sanhi ng isang matalim na sandata. Napakatibay at matipuno ng pangangatawan ng taong ito na ikinagigil ng mga tao. Kung ang isa ay nasa loob ng 3 metrong radius mula sa kanya, mararamdaman ng isa ang malamig at nakamamatay na aura ng lalaking ito. Habang pinagmamasdan siya ni Philip, tila napansin din ng kabilang partido ang pagsisiyasat ni Philip. Sa isang nakikitang pagliko, isang pares ng mga mamamatay tao na mga mata ang nakita kay Philip. Pumalakpak. Agad, naramdaman ni Philip ang panggigipit at panginginig sa buong katawan niya. Hindi pa niya naranasan ang ganitong uri ng pressure. Napakalakas ng intensity. Paano makakagawa ang isang tao ng ganoon kalakas na pakiramdam ng pang-aapi? Philip furrowed kanyang brows, clenched kanyang mga kamao, at stared sa kabilang partido na may parehong nakakasunog titig. Marahil ay walang kamalay-malay si Philip ngunit nang makita siya sa kabilang partido ay nabigla rin ang lalaking nakaitim na roba. Walang sino man ang nakakatayo ng ganoon katatag sa ilalim ng kanyang mga tingin at aura, hindi pa banggitin ang pagtitig sa kanya sa ganitong paraan. Ang taong ito ay kawili-wili. Saglit, gusto niyang subukan kung gaano kalakas ang pressure na kakayanin ni Philip. Kaya, biglang tumaas ang kanyang aura. Ang maliit na pagkilos na ito ay naging sanhi ng pagkataranta ng lahat ng tao sa paligid. Basang-basa na sa pawis ang lalaki at babaeng nangunguna, sa takot sa mabangis na aura ng lalaking nakaitim na nakasuot sa likod nila. Nanginginig silang tumayo sa isang tabi, nanginginig ang kanilang mga binti nang hindi mapigilan. Basang-basa na rin ang likod nila. Sa pagtingin sa iba pang mga tao sa paligid, maliban sa 3 pang mula sa Nonagon, ang iba sa kanila ay tila nahulog sa nagyayelong tubig sa sandaling ito. Nanginginig ang buong katawan nila, ganap na hindi makayanan ang aura na nagmumula sa lalaking nakaitim na damit. Para siyang demonyong hari na lumabas sa dagat ng mga bangkay. Nakakatakot siya, nakakatakot. Ang 3 pang tao mula sa Nonagon ay napalingon sa sandaling ito. Hindi nila maiwasang ma-curious nang biglang ilabas ng kanilang partner ang kanyang aura. Nang makita nila sa tapat si Philip, napakunot ang noo ng 3 at maya-maya'y lumitaw ang panunuya sa gilid ng kanilang bibig. Interesting. Sa ilalim ng aura ni Venom Pain, nakakatayo pa rin ang batang ito. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganitong eksena. Sa sandaling ito, hindi nakalmado si Philip sa loob. Ang kabilang partido ay tila sadyang pinapataas ang kanyang aura, na gustong gamitin ang kanyang kapangyarihan upang madaig ang iba. Kumunat ang noo niya, hindi niya lubos maisip kung ano ang ginagawa ng kabilang partido. Nagkatitigan lang sila, pero halatang naramdaman ni Philip ang pressure sa kanya. Kung magpapatuloy ito, baka hindi na niya makayanan ang kanyang bitter chill at murderous aura. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1710. Venom, tama na. Huwag gumawa ng gulo. Sa sandaling ito, biglang nagsalita ang nakakaakit na babae sa tabi ng lalaking nakasuot ng itim. Ang kanyang boses ay kaaya-aya at nakakaakit. Habang nagsasalita, nakataas din ang kilay niya at tumingin kay Philip na may ngiti na para bang mapanukso. Nang marinig iyon, binawasan ni Venom Pain ang kanyang aura, tumingin kay Philip ng makahulugan, at sinabing, napaka-interesante mo. Sana magkita ulit tayo mamaya. Pagkasabi nun ay hindi na tumingin si Venom kay Philip. Napatingin ang babaeng katabi niya kay Philip na may nakakaakit ng ngiti habang ito ay tumalikod at sinundan ang 2 pang nasa harapan papasok sa Concord Hotel. Hanggang sa umalis sila ay nakahinga ng maluwag si Philip. Masyadong kakaiba ang pakiramdam kanina. Ang mga taong ito mula sa Nonagon ay talagang pambihira.
Huminga ng malalim si Philip habang pumasok sa Concord Hotel habang pinangungunahan ng attendant. Maya-maya, nakarating na siya sa main hall. Sa pinangyarihan, maraming lalaki at babae na nakadamit na kaakit-akit ang nagtipon at masigasig na nag-uusap. Si Philip ay random na nakahanap ng mauupuan at nakikinig sa mga talakayan ng mga tao sa paligid niya. Karamihan sa mga paksa ay umiikot sa Nonagon. Oy, sino sa tingin mo ang pipiliin ng mga enforcer sa pagkakataong ito? Mukhang may pag-asa ang isang mayamang binata na may dalang baso ng alak. Hindi ko alam. Ang mga patakaran para sa pagpili ng mga talento sa Nonagon ay nagbago sa oras na ito. Ang mga tagapagpatupad ng bawat rehiyon ang gagawa ng pagpili. Ang mga napili ay natural na makapasok sa Nonagon para lumahok sa pagpili. Gayunpaman, narinig ko na ang mga tagapagpatupad ng bawat rehiyon ay may lugar para sa pag-access. Ang sinumang makakuha ng pwesto na iyon ay katumbas ng pagpasa sa pagpili. Misteryosong sabi ng isa pang gwapong lalaki na bakas sa mukha ang inggit. Talaga, isang lugar para sa pag-access. Magkano ang halaga nito? Biglang tanong ng isa pang lalaki na nagtatakang tanong. Pagkasabi pa lang niya nito, lahat ng tao sa paligid niya ay malamig at nangangamba na nakatingin sa kanya. Mabilis na umimik ang gwapong lalaki at sinabing, "Baliw ka ba? Bakit ang ingay mo? Gusto mo bang mamatay? Ito ay isang pagsubok sa ilalim ng pagsubok at hindi maaaring ilabas sa bukas. At anong pera ang sinasabi mo? Depende ito sa lakas. Kung malakas ka, natural na makakakuha ka ng lugar para sa pag-access." Mister, tama si Jules. Ano ang tungkol sa pera? Ang pera ay bahagi rin ng lakas. Depende lang kung sino ang may kaya. Pagkatapos ng lahat, kahit isang ordinaryong lugar ay may mataas na presyo na $1 bilyong. Para sa isang pagpasok sa lugar, natatakot ako na hindi ito magiging mura. Ang isa pang tao ay pamitik sa kanyang mga labi, umiling, at sinabi. Napakunot noon ni Philip sa narinig. Mayroon din bang ganoong mga patakaran? Ito ay malinaw na isang monetary transaction lamang. Mukhang hindi rin magaling na mansanas ang mga enforcer na iyon ng Nonagon. Sa oras na ito, nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan. Napatingin ang lahat sa direksyon ng pasukan ng hall. May sumigaw. Oy, si Miss Cheryl Larson yan ng Larson family ng Fernvale. Nandito rin siya. Hehe, wala kang alam dito ha. Sa pagkakataong ito, nakikilahok din ang Larson family ng Fernvale. Kumbaga, nakipagkasundo na sila sa Nonagon na lumahok sa proseso ng pagpili bilang Special Guest Enforcer. Special Guest Enforcer. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi mo ba maisip, nangangahulugan ito na si Cheryl Larson ng pamilya Larson ay may karapatang mag-nominate ng mga kandidato sa mga enforcer. Hanggat nakuha mo ang pabor ni Cheryl o ng pamilya Larson, ito ay katulad ng pagkakaroon ng isang paa sa pintuan ng Nonagon. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 17:11. Nang marinig ito, ang mga tao ay tumingin sa gilid at hindi maitago ang apoy sa kanilang mga mata. May ganitong pagkakataon pala ngayong gabi. Sa madaling salita, kung nakuha nila ang pabor ni Cheryl Larson, magkakaroon sila ng isang paa sa Nonagon. Ito ay isang mapagpasyang pagkakataon. Maraming inapo ng malalaking pamilya na naruroon sa venue sa simula ay nagkaroon ng kaunting pag-asa sa simula at sinusubukan lamang ang kanilang kapalaran. Gayunpaman, nang marinig nila ang tungkol dito, lahat sila ay masigasig na sumugod kay Cheryl, na binibigkas ang lahat ng uri ng mga nakakabigay puri na salita. Isa-isa silang hinarap ni Cheryl, mukhang napakabait. Si Philip ay nakaupo sa sulok na nag-iisa, pinapanood ang lahat ng ito nang walang pakialam. Isang panunuya ng realisasyon ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Mabuti para kay Cheryl Larson. Tila siya ay nag-set up ng isang bitag para sa kanya. Isang special guest enforcer. Interesting. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Philip habang nakatitig kay Cheryl na napapaligiran ng mga tao. Mukhang nakita na rin siya ng kabilang partido. Sinenyasan niya ang kanyang mga nasasakupan na itinulak ng karamihan. Lumapit siya kay Philip na may magiliw na ngiti at sinabing, "Nandito ka, sa tamang oras din." Tumawa si Philip, humigop ng kanyang inumin ng tahimik, at sumagot sa malamig na tono, "Ito ba ang iyong layunin?" Bahagyang itinagilid ni Cheryl ang kanyang ulo, hinawakan ng dalawang kamay ang kanyang gown, at umupo sa tapat ni Philip.
Ngumiti siya ng matamis at nagtanong, nalaman mo na ba? Narinig ko lang, sagot ni Philip. Habang nagsasalita sila sa isa't isa, isang grupo ng mga tao sa paligid nila ang tumingin sa eksenang ito na may pagtataka. Sino ang lalaking kausap ng anak ng pamilya Larsen? Paano siya makakaupo sa kanya? Halos lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Napaka-ordinaryo ng lalaking iyon. Kung ikukumpara sa lahat ng mayayamang young masters ng malalaking pamilya na naroroon, mukha siyang dumaan. Gayunpaman, talagang itinulak sila ni Cheryl ngayon at gumawa ng isang beeline para sa lalaking ito. Nagsimula pa itong makipag-chat sa kanya. Nagalit ito sa maraming tao. Nakapili na ba si Cheryl Larsen? Siya ba ang lalaking nasa harap nila? Imposible. Masyado siyang ordinaryo. Agad na sumigaw ang maraming tao sa galit. Hoy, sino ka ba? How dare you talk to Miss Larsen ng ganito? Tama, sino ka? Tumayo ka agad. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang makasama ni Miss Larsen? Anong ekspresyon ng mukha ng brat na yan? Anong karapatan niya para dito? Nasaan ang seguridad? Nasaan ang waiter? Pumasok ba siya dito? Bilisan mo at sipin mo siya palabas. Sa ilang sandali, ang lahat ay napakagalit kay Philip. Ang mga nakatayo sa pagitan nila at ng kanilang diyosa ay dapat na maalis. Tsaka kung siya ang pinili ni Cheryl, wala silang pagkakataon. Walang pakialam si Philip. Isang mahinang lamig ang lumitaw sa gilid ng kanyang mga mata nang lumingon siya at ngumiti kay Cheryl. Parang sikat na sikat ka. Umalis muna ako. Pagkasabi noon ay tatayo na si Philip at aalis. Nabuhayan ng loob ang lahat nang makitang aalis na si Philip. Hanggat wala siya, mas mababa ang kalaban nila. Gayunpaman, sa susunod na segundo, lumitaw ang isang hindi makapaniwalang eksena. Tumayo si Cheryl, hinawakan ang kamay ni Philip, at sinabing, dahil nandito ka, bakit mo gustong umalis? Hindi mo ba gustong makilala ang mga taga-Nonagon? Sa sandaling iyon, tumigil si Philip sa kanyang mga track. Lumingon siya at tumingin kay Cheryl, trying to perceive something from her gaze. Gayunpaman, ang babaeng ito ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho ng pagtatago ng kanyang mga iniisip at intensyon. Sa oras na ito, nagkagulo ang karamihan. Hinawakan talaga ni Cheryl ang kamay niya. Si Cheryl Larsen ang diyosa sa isipan ng bawat lalaki. Matagal na nilang narinig ang anak na babae ng pamilya Larsen ay may mukha na kayang maglunsad ng 1,000 barko. Nang makita nila siya ngayon, talagang karapat-dapat ang kanyang reputasyon. Paano nila hahayaang mapalapit kay Cheryl ng ganoon ang isang lalaki na walang kakaiba? At saka, magka-holding hands pa sila. Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 17:12. Miss Larsen, dapat tingnan mong mabuti. Ang batang ito ay isang ordinaryong tao lamang. Siya ay wala. Ako ang pinuno ng pamilya ng binhi sa Upper Creek, at handa akong magbayad ng $500,000,000. Hinihiling ko lang kay Miss Larsen na irekomenda ako sa mga enforcer. Sa mga salitang ito, itinaas ng mga tao ang kanilang mga kamay at sumigaw. Ang pamilyang Wood ay magbabayad ng $800,000,000. Sana ay makapagsalita si Miss Larsen ng ilang magagandang salita tungkol sa akin sa harap ng mga enforcer. Ang pamilyang Sutton ay mag-aalok ng $1,000,000,000. $1.5 billion mula sa pamilyang Leeds. Tiyak na makukuha ng pamilya Leeds ang pwesto sa kamay ni Miss Larsen. Ilang sandali, biglang naging auction ang bulwagan. Hindi mabilang na mga tao ang nagsimulang magbid at nakipag-away pa. Gayunpaman, ngumiti si Cheryl at sinabing nabalisa ang mga tao, pinasasalamatan ko ang iyong kabaitan, ngunit ang pamilya Larsen ay nakapili na ng pinakaangkop na kandidato. WHO, may galit na tanong. Hindi naman siguro yung lalaking yon, di ba? May tumuro kay Philip at nagtanong. Ngumiti si Cheryl at sinabing, tama, siya ang taong pinili ng pamilya Larsen. Imposible. Paano maihahambing ang lalaking ito sa amin? Mayaman ba siya? Kaya niya bang lumaban? Ang isa sa kanila ay ayaw sumuko at mayabang na nagtanong. Kaagad, sinimulan din ng iba ang pagkondena kay Philip. Dod, ipinapayo ko sa iyo na masunurin kang umalis dito at ibigay ang iyong pwesto. Kung hindi, hahaharapin mo ang pagtugis ng pamilya Leeds. Tama, ibigay mo ang pwesto mo sa mga talentong tulad namin, kung hindi, hindi ka pababayaan ng pamilya Wood. Hehe, binata,
ang pamilya ng binhi ay mag-aalok ng 50 milyong dolyar para sa pwesto sa iyong kamay. Ano sa tingin mo? Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Philip. Nagtaas siya ng kilay at tumingin sa excited na crowd. Bigla siyang tumawa at sinabing, "Sige, bibigyan kita ng pwesto. Kunin mo sarili mo." Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Nag-aalala ngayon si Cheryl. Paanong biglang naging ganito ang mga bagay? Nagmamadali niyang tinapakan ang kanyang mataas na takong at naabutan si Philip. Sinubukan siyang pigilan ng grupo ng mga tao sa likod niya ngunit lahat sila ay pinigilan ng kanyang mga personal na bodyguard. Pagkatapos, nagsimulang mag-away ang mga taong ito, bawat isa ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Lahat sila ay gustong makipagkompetensya para sa lugar na ito. Naabutan ni Cheryl si Philip. Binuka niya ang kanyang mga braso at hinaranggan si Philip. Malamig niyang tinitigan si Philip, mapait na sinabi, "Bawal kang umalis. Nangako ka sa akin. Pupunta ka sa Nonagon bilang kapalit ng pamilya Larson." Galit na galit si Cheryl ngayon. Kumakabog ang dibdib niya sa galit habang nakatitig kay Philip ng masama. Sa kabila nito, hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman kay Philip. Inilagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon at nginisyan. Bigla siyang umabant ng 2 hakbang at diretsong tumayo sa harapan ni Cheryl, natakot ang huli na umatras ng 2 hakbang. Sabi niya, "Cheryl Larson, alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko? Ginagamit. Kung ayaw mong maging kaaway ko, tumabi ka na lang." Nagulat si Cheryl sa sinabi ni Philip. Magiging kaaway niya. Hindi iyon ang gusto niya. Gayunpaman, kung aalis si Philip ng ganito ngayon, masisira ang kanyang plano at mabibigo ang plano ng pamilya Larson. Anyway, bawal kang umalis. Nangako ka sa akin. Nagsimulang maglaro si Cheryl. Nakapawing ang kanyang mga labi, inalog-alog niya ang kanyang ulo at tumangging magbigay ng daan. With that coy display of hers, kahit sino pang lalaki ay baka mahulog na dito. Oo naman, ang magagandang babae ay mga mapanlin lang na vixen. Humalaklak si Philip at nagtanong, "Cheryl, ano pa ba ang tinatago mo sa akin? Bakit hindi na lang sabihin sa akin ang lahat?" Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 17:13. Nang marinig iyon ni Cheryl ay nakikita ang kanyang katawan habang bumubulong, "Wala akong tinatago sa iyo." Nang makita ang umiiwas na mga mata ni Cheryl, tumawa si Philip at tinulak si Cheryl palayo. Aalis na sana siya. Sa pagkakataong ito, nagpanik si Cheryl. Mabilis niyang hinabol si Philip at hinawakan ang braso ni Philip, na sinasabing, "Huwag kang magmadaling umalis. Dahil nandito ka na, ayaw mo bang makilala ang mga taga-Nonagon?" Tumalikod si Philip, tumaas ang kilay, sabay nguso, "Cheryl, ano ba talaga ang balak mo? Sa tingin mo ba talaga tutulungan kita?" Binitawan ni Cheryl ang braso ni Philip, pinag-cross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, at sinabing, "Magagawa mo dahil may sikreto akong gusto mong malaman." Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, "Anong sikreto?" Sagot ni Cheryl, "It's about your mother's accident. May gusto ka bang malaman?" "Tinatakot mo ba ako?" Malungkot ang mukha ni Philip, ang lamig sa kanyang mga mata ay talagang nakakatakot. Gayunpaman, tila hindi nababagabag si Cheryl. Ngumiti siya at sinabing, "This is a cooperation. Hanggat samahan mo ako at maging isang taong nagtuturo ng aking pamilya Larson, sasabihin ko sa iyo ang isang palatandaan tungkol sa aksidente ng iyong ina." Itinaas ni Cheryl ang kanyang mahubog na kilay na may malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig, na para bang hinawakan niya si Philip sa kanyang mga palad. Naniniwala siya na tiyak na papayag si Philip. Kung hindi, hindi siya pupunta dito sa napagkasundoan na oras. "Sa tingin mo ba hindi ko malalaman sa sarili ko?" Tanong ni Philip. Umiling si Cheryl at sinabing, "Hindi mo malalaman ang tungkol dito. Kahit ang pamilya mong si Clark, pati ang tatay mo, hindi rin nila alam ang tungkol dito. Sa kabaligtaran, pinipigilan ka ng iyong ama na imbestigahan ito. Kung hindi, bakit wala kang nakitang anumang mga pahiwatig pagkatapos ng maraming taon?" Ang mga salitang ito ay tumama sa kaibuturan ni Philip. Tama si Cheryl Larson. Matapos ang napakaraming taon ng pagsisiyasat sa aksidente ng kanyang ina, nakaranas siya ng matinding pagdurusa. Kung minsan, may mga kakaibang pahiwatig na lilito at naliligaw sa kanyang pagsisiyasat. Natahimik si Philip.
Nang makita ito, sabi ni Cheryl, Philip, ang pagtulong sa akin ay katulad ng pagtulong sa iyong sarili. Bago ito, mayroon akong sariling mga dahilan para hindi sabihin sa iyo ang lahat. Ngayon, masisiguro ko sa iyo na wala akong dapat itago sa iyo. Hanggat pumasok ka sa Nonagon sa ngalan ng pamilya Larsen, sasabihin ko sa iyo ang clue tungkol sa aksidente ng iyong ina. Tsaka minsan may naiwan ang nanay mo sa Nonagon. Sa tingin ko dapat ay sabik kang malaman kung ano ito, tama ba? Nang marinig iyon, pinandilatan ni Philip si Cheryl at nagtanong, may naiwan ang nanay ko. Ano ito? Cheryl shook her head with a pensive look and said, isang susi. Ito ang dahilan kung bakit gusto kong pumasok ka sa Nonagon bilang kapalit ng pamilya Larsen. Kailangan kong hanapin mo ang bagay na iyon para sa akin. Maaari nating malaman ang sikreto sa loob. Bakit ako? Biglang tanong ni Philip na napatitig kay Cheryl. Dagdag pa niya, hindi ka makapasok. Ayon sa resulta ng aking pagsisiyasat, ang pagpasok sa Nonagon ay dapat isang bagay na pinapangarap ng maraming tao at pamilya. Ngunit sa halip ay binibigyan mo ako ng isang mahalagang pagkakataon. Hindi mo ba iniisip na kakaiba ito? Bahagyang ngumiti si Cheryl at sinabing, iyan ay dahil iniwan mo ang iyong ina ng sikretong iyon, at ikaw lang ang makakapagbukas nito. Iniwan niya sa akin. Natigilan si Philip, may iniwan sa kanya ang kanyang ina sa Nonagon. Kumunot ang noo niya habang nakapikit ang mga mata. Parang may iniisip siya. Then, tinanong niya, paano mo nalaman? Sagot ni Cheryl, ang sikretong ito ay pag-aari ng pamilya Larsen at hindi ko masabi sa iyo, pero may iniwan sa iyo ang nanay mo kay Nonagon at ikaw lang ang makakapagbukas nito. Alam din ng 5 pavilion at ng Nonagon ang bagay na ito. Ilang dekada na nilang hinahanap ang bagay na iyon ngunit hindi nila ito mahanap. Alam mo ba ang tungkol sa 5 pavilion? Patuloy na tanong ni Philip. Nanlaki ang mga mata ni Cheryl habang nakatingin kay Philip at nagtanong, anong kakaiba dito? Umiling si Philip at sinabing, magpatuloy ka sa pagsasalita. Ayon sa Nonagon, ang naiwan ng nanay mo ang susi para makapasok sa ika-6 na zona. Gamit ang kina ito, maaari kang makapasok sa ika-6 na zone ng ligtas. Para sa 5 pavilion, ang ika-6 na zona ay isang bagay na matagal na nilang inaasam. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa ika-6 na maaari nilang makuha ang kwalifikasyon para makapasok sa ika-7 zona. Sabi ni Cheryl sabay kapit sa dibdib. Sa palagay ko dapat ay mayroon kang tiyak na pag-unawa sa Nonagon at sa pinto sa ngayon, pati na rin ang paghahati ng 7 zone. Tumanggo si Philip at sinabing, Aido, pero ang hindi ko moari ay dahil ito ay isang bagay na iniwan sa akin ng aking ina, bakit ito sa Nonagon? Higit pa rito, ang Nonagon ay salungat sa pamilya Clark at mahigpit na ipinagbabawal ang mga inapo ng pamilya Clark na pumasok sa pintuan. Sigurado ka bang matagumpay kung mapapasok ang Nonagon at mahanap ang iniwan sa akin ng aking ina? Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 17:14. Maghanap ng mga kabanata. Ngumiti ng matamis si Cheryl at sinabing, hindi mo kailangang alalahanin iyon. May sarili akong arrangement. Madadala kita ng ligtas sa Nonagon. Kung makapasa ka sa final selection ng Nonagon at matagumpay mong makapasok sa pinto, depende ito sa sarili mong lakas. Hihihi. Ngumisi si Philip at sinabing, sa pagkakaalam ko, ang Nonagon ay napuno ng isang grupo ng mga freak. Sa palagay mo ba mahahanap ko ang iniwan sa akin ng aking ina at ilabas ito sa ilalim ng ilong ng grupo ng mga freak na iyon at ng 5 pavilion? At saka, napakaraming taon na. Bakit sa tingin mo may mahahanap ako na kahit ang 5 pavilion ay hindi mahanap? Cheryl Larsen, masyadong hindi mapagkakatiwalaan itong kasinungalingang ginawa mo. Kahit na gusto mo akong magtrabaho para sa pamilya Larsen, hindi na kailangang magsinungaling. Biglang sabi ni Philip na parang nagyayelong malamig ang mga mata. Ngumiti si Cheryl na para bang inaasahan niyang hindi maniniwala si Philip. Sabi niya, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong makilala ang mga tao mula sa Nonagon kasama ko at makinig sa kanilang sasabihin. Nag-isip sandali si Philip, tumango, at sinabing, okay. Pagkatapos noon, sinundan niya si Cheryl pabalik sa hall. Sa bulwagan, matindi pa rin ang pagtatalo ng mga iyon. Nang makitang nakabalik na muli si Phil,
Napatigil ang lahat at tinitigan si Philip ng mamamatay tao na mga mata. Gayunpaman, diretsong sinundan lang ni Philip si Cheryl sa elevator papunta sa penthouse sa pinakataas na palapag. Ito ang pinakamalaki at pinakamarangyang conference hall sa Concord Hotel. Dinala ni Cheryl si Philip at dumaan sa security check sa pinto bago pumasok sa conference hall. Pagbukas ng napakagandang pinto, nakita nila ang isang bilog na mesa na may mga 100 tao na nakaupo sa loob. Pumasok si Cheryl kasama si Philip at agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Tetango o ngiting bati ang mga nakakakilala kay Cheryl. Gayunpaman, nang mapunta ang kanilang mga mata kay Philip sa likod ni Cheryl, isang malamig at pag-alit na layunin ng pagpatay ang makikita sa kanilang mga titig. Bumulong si Cheryl kay Philip sa likod niya, "Tumayo ka sa tabi ko, huwag kang magsalita ng wala sa linya, at makinig ka lang." Kumunat ang noo ni Philip at sinundan si Cheryl sa round table. Umupo si Cheryl sa upuan habang si Philip naman ay masunurin sa tabi niya. Nakakagulat na maganda ang balat ni Cheryl at malambot. Mula sa likuran, perpektong hiyubog ang kanyang baywang at balakang. Kaakibat ng backless na gown na suot niya, kahit sinong lalaki ay hindi maiwasang mapatingin. Hindi nagtagal, itinulak ang gilid ng pinto ng bulwagan at ilang tao ang lumabas doon. Kilala silang lahat ni Philip. Ito ay ang lalaki at babae na nakilala niya sa pasukan kanina at ang 4 na tao mula sa Nonagon. Sa unang tingin, napansin ni Venom Payne si Philip na nakatayo sa likod ni Cheryl. Isang panunuya ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig na parang mangangaso na ngayon lang nakita ang kanyang biktima. "Masaya ako na nagkita tayong muli." Ang paus at magaspang na boses ni Venom ay parang bulong ng Grim Reaper, kaya hindi komportable ang mga taong nakarinig sa kanya. Lalo na, ang kanyang masasamang mata at ang pangungutya sa mga sulok ng kanyang bibig ay nakikinig sa kanila nang makita siya. Napakunot noo si Philip nang makaramdam siya ng pag-aalsa. Nakaisip siya ng isang malupit na sagot at nakangiting nagtanong, "Gaano ka kasaya?" Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 17:15. Agad-agad, medyo naging malamig at awkward ang atmosphere sa buong hall. Sino ang batang ito para makipag-usap ng ganyan sa mga taga-Nonagon? Alam ba niya kung anong uri ng mga tao ang kanyang pakikitungo? Ito ang 4 na enforcer ng Nonagon. Bukod dito, ang matipunong lalaking iyon na naglalabas ng panginginig ay ang pinakamapanlaban, malisyoso, at mapaghiganti sa 4. Napabuntong hininga ang lahat, at nataranta ang tingin ng marami kay Philip. Napatingin din sila kay Cheryl na tumabi sa kanya. Ito ba ang talentong pinili ng pamilya Larsen? Napakayabang. Siya ay bata pa at walang takot. Kasabay nito, dahan-daang tinanggal ang lalaking nakaitim na roba ang kanyang talukbong, inilantad ang kanyang nakakapangilabot at masungit na mukha. Maitim ang balat niya at may tato ng tigre sa braso at leeg. Itong tato lang ay sapat na para manginig ang mga taong naruroon. Ang mga tao mula sa Nonagon ay hindi ordinaryong tao. Ang mga taong ito ay mga freak na pumasok sa pinto. Mabangis ang mga mata ng lalaki. Nakataas na ngayon ang peklat sa gilid ng kanyang bibig, na nagpapakita ng malamig na ngiti na nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugad. Mahina at paos ang boses niya habang sinasabing, "Interesting. Hindi ka ba natatakot sa akin?" Kumunat ang noo ni Philip. Sa isang mahinang ngiti, sinabi niya, "Ano ang dapat ikatakot? May balak ka bang gawin sa akin dito?" Boom! Sa sandaling sinabi niya iyon. Naikuyom ni Venom ang kamao at sinuntok sa mukha ni Philip. Ang bilis niya kasing kidlat. Hindi man lang makita ng mga ordinaryong tao ang mga galaw ng kabilang partido. Isang bagzo lang ng hangin ang kanilang naramdaman at saka nakita ang kamao ni Venom 1 pulgada ang layo sa mukha ni Philip. Right at this moment, the seductive woman said, "Venom, tama na. Hindi ito ang Nonagon. Huwag magdulot ng gulo. Dahil may karapatan siyang pumunta rito, ibig sabihin hindi siya kaaway." Pagkatapos sabihin iyon, inilipat ng babae ang kanyang kaakit-akit na mga mata ng may pag-iisip kay Philip, na mukhang kalmado ang mukha. Ang taong ito ay kawili-wili. Kahit na humaharap sa pag-atake ni Venom, maaari pa rin siyang tumayo doon ng walang kaunting intensyon na sumuko o matakot. Si Philip naman, hindi na siya kalmado sa loob. Sa sandaling kumilos si Venom ngayon, nakumpirma na niya ang lakas ng taong ito ay tiyak na hindi mas mababa sa kanya.
Sa katunayan, ang kanyang lakas ay nalampasan pa ng ilang tiklop. Wala pang isang segundo ay nasa harapan na ng mukha niya ang kamao ng kalaban. Kung maya-maya lang ay bumukas ang bibig ng babaeng iyon, nabugbog na siya sa suntok na iyon. Nakakakilabot, nakakatakot ang lakas ng mga taong ito. Ito ba ang lakas ng Nonagon? Ito ba ang kakayahan na maaaring makuha ng isang tao pagkatapos pumasok sa pinto? Kumunat ang noo ni Philip. Bagamat kalmado ang kanyang ekspresyon, pawisan ang kanyang mga palad. Nakasalubong niya ang kanyang kalaban. Ang isang nakakatakot sana. Tila hindi pa sapat ang kanyang nalalaman tungkol sa Nonagon at sa pintuan. Hindi kailanman mahuhusgahan ng isa ang mga taong ito bilang mga normal na tao. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 17:16. Inurong ni Venom ang kanyang pag-atake ngunit hindi nawala ang palaban na hangarin sa kanyang mga mata. Sa isang malawak na panunuya, sinabi niya, "Binata, interesado ako sa iyo. Ikaw ang unang taong kayang tumayo sa harapan ko nang walang takot. Sana talaga makita kita sa Nonagon." Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at bumalik sa gilid ng makulat na babae. Umupo silang apat. Labis na takot si Cheryl ngayon. Mabilis siyang bumangon at nag-aalalang nagtanong, "Philip, okay ka lang ba?" Napailing si Philip at nakahinga ng maluwag. Ang matinding pressure na naramdaman niya mula kay Venom ay nawala sa sandaling ito. Ngumiti siya at sinabing, "Okay lang ako." Kaagad pagkatapos, nilaybot ng kanyang mga mata ang apat na enforcer ng Nonagon. Tinanggal din ng dalawa ang kanilang hood at sa wakas ay napagmasdan ng mabuti ni Philip ang kanilang mga mukha. Ang isa sa kanila ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mga 40 taong gulang na may kulay abong goatee. Nakapikit ang mga mata niya, nahihirapang hulaan ang iniisip niya. Ang isa naman ay medyo gwapong lalaki, kahit medyo pambabae. Mukhang interesado siya kay Philip at sinulyapan siya ng ilang beses, kahit na nakangiti at tumango sa isang palakaibigan na paraan. Hindi man lang siya pinansin ni Philip. Sa isip niya, may kinalaman ang Nonagon sa aksidente ng kanyang ina. Ang lahat sa Nonagon ay isang sospek. Ang lalaki at babae kanina, sa pangunguna ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay tumawa ng malakas sa oras na ito at sinabing, "Mga Ginoo, dahil dumating na ang lahat, hindi ko na ipagpaliban pa ang mga bagay-bagay. Tinipon namin ang lahat sa pagkakataong ito para talakayin ang pagpili kay Nonagon sa Upper Creek. Naniniwala ako na narinig mo ang mga alingaw-ngaw. Ang kwalifikasyon para sa pagpili ay $1 bilyong. Tungkol naman sa direct access spot, ayon sa aking talakayan sa mga enforcer ngayon lang, $10 bilyong ang maggagarantya ng paglalagay." Pagkasabi pa lang niya nun, lahat ng nasa round table ay nagsimulang mag-usap tungkol dito. Karamihan sa kanila ay mga pinuno ng mga pamilya o mga young master mula sa malalaking pamilya sa Upper Creek, habang ang iba ay nagmula sa labas ng bahay. Hindi sila nakakaranas ng kani-kanilang mga rehiyon at pumunta sa Upper Creek upang subukan ang kanilang kapalaran. Habang nag-uusap ang lahat, tinanong ni Philip si Cheryl sa mahinang boses, "Cheryl, ano ang antas ng mga enforcer na ito sa Nonagon?" Bumalik ang tingin ni Cheryl kay Philip at sumagot, "Sila ang mga enforcer na namamahala sa pagpili ng mga talento." Ang pangalan ng babaeng iyon ay Connie Olsen. Kung titingnan mo ang constellation sa kanyang leeg, iyon ang simbolo ng pangalawang sona. Kung tungkol naman sa lakas o kakayahan ng mga taong nasa likod ng pinto, hindi ko alam, approximate range lang. Ang isang katulad niya ay maaaring umahan laban sa 100. Mga kaaway, bukod dito, hindi na raw kayang intindihin ng mga normal na tao ang kakayahan ng sino mang pumasok sa ikalawang sona. Ang alam ko lang, ang isang tulad niya ay hindi maarak ng kutsilyo. Hindi maarak ng mga kutsilyo. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, paano kung ikukumpara sa isang ace? Saglit na nag-isip si Cheryl at sumagot, kung gagamit tayo ng martial arts para hatiin sila, ang lakas nila ay hindi mas mababa sa isang ace. Lalo na yung mabangis na lalaki kanina lang, Venom Pain ang pangalan niya. Siya ang pinakamabisyo sa mga enforcer. May chismis na minsan ay nakatagpo siya ng isang espesyal na sitwasyon sa likod ng pinto at dumaan ng hindi makataong pagpapahirap, na nagresulta sa kanyang kahindek-hindek na hitsura ngayon. Siya ay pag-alit sa lahat. "Philip, kailangan kong ipaalala sa iyo na layuan mo si Venom. Hindi mo siya kalaban.
Hindi nagsalita si Philip ngunit bumaling ang tingin niya kay Venom. Nagkataon, ang kabilang partido ay nakatingin din sa kanya sa kabuuan, tulad ng isang uhaw sa dugo na nangangaso na nakatingin sa kanyang biktima. Nakakunot ang noo ni Philip habang iniisip iyon. Bigla siyang tumawa at sinabing, $1 bilyong para makabili ng lugar para makapasok sa Nonagon. Ito ba ay tuntunin ng Nonagon o sinusubukan mong kumita ng pribado? Agad na natahimik ang lahat ng tao sa bulwagan, at 12 pares ng mga mata ang nakatutok kay Philip. Ang lalaking ito ay talagang naglakas loob na itanong ito. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 17:17. Smack! Galit na galit ang isang tao sa bulwagan at biglang hinampas ang palad sa mesa. Pagkatapos, sa mukha na puno ng panginginig, itinuro niya si Philip at sumigaw ng mahigpit, "How dare you? Sinong nagsabi sa'yong hamarang? Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Miss Larsen, ito ba ang taong pinili ng Larsen family mo?" Sa tingin ko isa lang siyang walang alam na binata. How dare he question the decision of the Nonagon? Pagod na ba siya sa buhay? Galit na iniangat ng lalaki at sinigawan si Cheryl. Hindi maitago ang lamig sa kanyang mga mata. Galit at naiinggit na siya kay Cheryl sa pagiging special guest enforcer. Ngayon, ang taong pinili niya ay talagang naglakas loob na tanungin ang desisyon ng Nonagon sa okasyon. Hindi, tinanong niya ang 4 na enforcer na nasa harapan niya. Mapangahas lang, hindi ba niya alam kung sino ang mga taong ito? Sa mga mata ng mga taong ito, ang mga ordinaryong tao na tulad nila ay mga langgam lamang na maaaring lipulin sa kalooban. Sa kanilang mga mata, ang mga tao sa labas ng mundo ay mga hayop lamang na pinabayaan ng hina. Hindi lang siya. Sa sandaling ito, maraming iba pang mga kalahok ang nagpakita rin ng galit sa mga ekspresyon at itinuro ang pag-alit na mga mata kay Philip. "Bata, hindi ito lugar para magsalita ka ng basta-basta. Hindi ka makatingin o magtanong sa pribadong pagtitipon-tipon na ito. Anak, ipinapayo ko sa iyo na mabilis kang humingi ng tawad sa 4 na enforcer. Kung hindi, ang kahihinatnan na naghihintay sa iyo ay magiging lubhang kalunos-lunos." Miss Larsen, sinusubukan ba ng iyong Larsen na hamanin ang pag-aari ng Nonagon o ang 4 na enforcer? Ang mga taong ito ay nanunood lamang ng kaguluhan at hindi natatakot na magdulot ng gulo. Biglang umulan ang mga salitang pagkondena kina Philip at Cheryl. Sa kanila, ang isang ordinaryong tao tulad ni Philip ay kumakapit lang sa pamilya Larsen. Walang dapat ikatakot ang isang maliit na patatas na tulad niya. Hindi rin kaya aya ang mukha ni Cheryl. Sinaman niya ng tingin si Philip bago bumangon, pilit na ngumiti, at humihingi ng tawad sa 4 na enforcer. "Mga enforcer, pasensya na po sa mahina kong pagdidisiplina. Sana wag kang mag-isip. PayPal-abisan ko siya agad." Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at kinaladkad si Philip papunta sa pintuan habang sinenyasan siya ng kanyang mga mata, binabalaan siya na huwag nang gumawa ng anumang gulo. Walang pakialam si Philip, walang sabi-sabing sinundan niya si Cheryl sa pintuan. Gayunpaman, sa oras na ito, nagsalita si Venom mula sa kanyang upuan. Sa mahina at nakamamatay na boses, sinabi niya, "Kaibigan, ngayon ko lang sinasagot ang tanong mo." Agad na tumahimik ang hall. Ang bawat isa ay nanatiling tikom ang kanilang bibig sa takot na makatawag pansin sa kanilang sarili. Huminto si Philip sa kanyang mga track, ngunit si Cheryl sa tabi niya ay patuloy na hinihimok siya. "Huwag kang babalik, sige, bilasan mo." Ay hindi, dapat galit si Venom Pain. Sure enough, nilalaro ni Venom ang isang maikling punyal sa kanyang kamay. Malamig siyang tumayo at hinubad ang kanyang itim na robe, kitang-kita ang kanyang malalawak na kalamnan. Mukha lang siyang brown bear. May tato na tigre sa kanyang braso at isang marka ng Big Dipper sa kanyang leeg. Ang unang bituin ng constellation ay ang pinaka nakakasilaw. Siya ay isang miyembro ng unang zone sa likod ng pinto. Naningkit ang mga mata ni Philip habang nakatingin kay Venom, na papalapit sa kanya na may dalang punyal sa kamay. Nakangiting sinabi niya, "Tanga ako." Ngumuso si Venom habang umiikot ang hawak sa kanyang kamay. Ang nakakasilaw na malamig na liwanag ay nagpaparinig sa mga tao. "Nako, masasagot ko ang tanong mo, pero pagkatapos mo, kailangan mong mamatay."
Nakangiti si Venom ng nakakatakot at tumayo sa harap ni Philip, nakipagtitigan sa kanya. Isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig nang magtanong siya, "Ngayon, gusto mo pa bang malaman?" Pagkatapos ng pangungusap na ito, ang temperatura sa buong bulwagan ay bumaba sa ibaba ng 0. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 17-18. Ang nakamamatay na aura na nagmula sa katawan ni Venom ay pumuno sa buong bulwagan. Ang lahat ay hindi maiwasang manginig sa buong katawan, ang kanilang mga binti at tuhod ay nanghihina. Ito ba ang lakas ng mga taga-Nonagon? Nakakakilabot. Nang walang ginagawa, ang intensity at mga salita lang ni Venom ay nakakatakot sa mga tao. Ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Philip sa sandaling ito. Gusto nilang makita kung paano lulutasin ng binatang ito ang kasalukuyang problema. Kasabay nito, inaabangan din nila ang pagkilos ng Venom at tahasang patayin ang taong ito na pinili ng pamilya Larsen. Sa ganoong paraan, kanilang mga pamilya at ang mga paraan sa likod nila ay magkakaroon ng isang mas kaunting kakompetensya. Maging ang 3 pang enforcer ay nakilala kay Philip na may nagbabagang mga mata, naghihintay ng kanyang sagot. Pinakamalawak ang ngiti sa mukha ni Connie. Masyado siyang interesado sa lalaking nasa harapan niya. Bahagyang iminulat ng nasa 40s na nasa edad 40 ang kanyang mga mata at tumingin bago muling pumikit. Parang hindi sapat ang eksenang nasa harapan niya para magdulot ng anumang ripple sa puso niya. Sa harap ng layunin ng pagpatay kay Venom, ang isang batang tulad nito ay dapat na agad na lumuhad at nagsimulang humingi ng awa. Hindi lang siya nag-iisip ng ganito kundi pati na rin ang iba. Sa pagtingin sa eksenang ito, mabilis na kumilos si Cheryl bilang middle person. Kinaladkad niya si Philip sa likod niya at humihingi ng paumanhin kay Venom, "Enforcer Payne, sinaktan ka ng binata at walang alam na lalaking ito. Sana maging maluwag ka sa kanya." Tiyak na isaisip ng pamilya Larsen ang pabor na ito. Gayunpaman, hindi pinansin ni Venom ang mga sinabi ni Cheryl. Sa malamig na tono, papatay na sinabi niya, "Miss Larsen, kahit na ang iyong pamilya Larsen ay may relasyon sa Nonagon at hindi ako makakagawa ng aksyon laban sa iyo sa lugar na iyon, natatakot ako na hindi mo ako mapipigilan." Sa pagtataka ng lahat, si Philip, na nasa gitna ng bagyo, ay kalmadong nakatingin kay Venom sa sandaling ito. Hinailan niya si Cheryl sa likuran niya, matapang na tumingin sa kabilang partido, at sinabing, "Paano kung oo ang sagot ko?" Napabuntong hininga ang lahat. Ang lalaking ito ay talagang hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Napangisi ang lahat at hindi na pinansin si Philip. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay napahamak na mamatay sa kamay ni Venom. Maging si Edgar Griffith ay sinenyasan ang mga bodyguard sa pasukan na i-lock ang pinto at maghanda para linisin ang eksena. Naglakas loob talaga itong ignorante na brat na ito na kontrahin ang enforcer ng Nonagon ng ganito. Naglakas loob siyang maglaro ng gayong walang ingat na laro laban sa Venom. Isa lang itong walang katotohanang gawa na naglagay sa kanya sa gilid ng kamatayan. Umiling din si Connie at hindi maiwasang madismaya kay Philip. Masyadong masungit ang batang ito. Kahit papaano, mabuti na lang naturuan siya ni Venom ng leksyon para maintindihan niya ang agwat sa pagitan ng Nonagon at ng mundo. Ito rin ay magbibigay daan sa kanya na magkaroon ng bagong pag-unawa sa istrukture ng mundong ito. Venom, huwag kang pumatay. Kung tutusin, nasa labas na tayo ng mundo. Dapat tayong sumunod sa kasunduan. Kung hindi, magiging istorbo kung may makalabas na salita, malamig na sabi ni Connie sa mga sandaling ito, bumangon na at naghahanda ng umalis. Naiintindihan niya ang mga pamamaraan ni Venom. Mula nang bumalik siya sa lugar na iyon, siya ay naging isang uhaw sa dugo at bisyo. Ayaw niyang panoorin ang susunod na eksena. Ang mga sulok ng bibig ni Venom ay kurbadang mabangis at ang kanyang mga mata ay puno ng nagbabantang bangis. Ang punyal sa kanyang kamay ay biglang tumigil sa pag-ikot. "Aniya, anak, huwag kang mag-alala. Dahil nakiusap si Connie Olsen para sa iyo, hindi mo kailangang mamatay. Gayunpaman, ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay gugugol sa walang katapusang sakit. Ito ang kabayaran ng iyong kawalang galang sa Nonagon." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 17-19. Pagkasabi noon ay lalong tumindi ang lamig na nagmumula sa ngisi ni Venom.
Gumalaw siya ng napakabilis upang laslasan ang braso ni Philip gamit ang punyal sa kanyang kamay. Sa laslas na iyon, siguradong masisira ang braso ni Philip. Nang makita ni Cheryl ang eksenang ito, gumuho ang kanyang ekspresyon at nagmamadaling sumigaw, "Tumigil ka, hindi. Talagang hindi mo siya kayang saktan." Nang marinig iyon, sumulyap si Venom kay Cheryl at nagtanong, "Bakit hindi? Hindi ba ordinaryong tao lang siya? Wala na bang ibang kandidato ang Larsen family para sa pagpili?" Nagpanik si Cheryl sa mga sandaling iyon. Kung mapahamak si Philip sa anumang paraan, tiyak na hindi pa kakawalan ng pamilya Clark ang Nonagon. Ang pamilya Clark at ang Nonagon ay naging mapayapa sa loob ng ilang dekada. Kung may nangyari sa sandaling ito ay magiging masama para sa magkabilang panig. Bukod dito, si Philip ang tagapagmana ng pamilya Clark. Kung siya ay nasugatan ng isang tao mula sa Nonagon, si Roger Clark ay tiyak na magagalit. Not to mention the 4 enforcers but even the 5 pavilion of the Nonagon ay baka hindi makayanan ang galit ng pamilya Clark. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ni Philip ay gumawa ng mga bagay na lubhang awkward. Ito ay dahil ang pamilya Clark ay hindi nagkakasundo sa Nonagon. Para lang silang magkaaway. Walang sino man ang maaaring magparaya sa isa't isa kapag sila ay nagkita. Kung nalaman ni Venom at ng kanyang barkada ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Philip, paano nila ito hahaharap? Ngayong nasa lugar na sila, si Cheryl ay labis na naguguluhan. Dapat ba niyang ibunyag ang pagkakakilanlan ni Philip? Magdudulot ba iyon ng mas maraming problema? Nang makita si Cheryl sa isang adobo, unti-unting nanlamig ang mga mata ni Venom. "Aniya, Miss Larsen, ayoko nang niloloko. Kung ayaw mong masaktan ang Nonagon, tumabi ka." Pagkatapos, tinitigan niya si Philip ng mahigpit at sinabing, "Boy, I will make you realize the gap between us. Walang pinagkaiba sa langit at langgam. Ang Nonagon ay hindi isang lugar para sa iyo upang isipin at suriin kung gusto mo." Pagkatapos nun, gumalaw ulit ang punyal ni Venom para saksakin siya. "Tumigil ka." Siya si Philip. Nag-aalala si Cheryl at hindi na mapakali sa kung ano-ano nang sumigaw siya. Gayunpaman, bang! Ang mahigpit na saradong pinto ng bulwagan ay sinipa mula sa labas sa sandaling ito. Ang dalawang bahagi ng napakagandang pinto ay nagkapira-piraso. Nagulat lahat ng tao sa hall. Ginawa ba ito ng *****king tao? Isang sipa lang ang bumasag sa buong pinto. Kaagad pagkatapos, ang mga mata ng lahat ay nahulog sa matangkad at gwapong lalaki na nakatayo sa pintuan. Ang lalaki ay 1.9 metro ang taas, panlalaki, at tangkay. Habang nasa bulsa ng pantalon ang mga kamay at may ngiti sa mga mata, walang pakialam niyang sinulyapan ang mga tao sa loob. Pagkatapos, sa ilalim ng tingin ng lahat, malumanay siyang naglakad papasok. Fennel. Nang makita ang bagong dating, ngumiti si Philip. Ang taong ito ay lumitaw sa oras na ito at nakuha ang lahat ng limelight. Kaagad pagkatapos, habang ang lahat ay nanunood ng may pagtataka, si Fennel ay lumapit sa Venom at sinisiyasat siya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Pagkatapos, lumingon siya kay Philip at nagtanong, "Wala ba siyang galang sa iyo?" Nagkibit balikat si Philip at sinabing, "Hindi, gusto lang niya akong patayin." Kumunot ang noo ni Fennel. Ngunit hindi nagtagal ay umangat ang mga sulok ng kanyang bibig nang magtanong siya, "Kung gayon, bakit hindi ka tumatakas?" "Bakit ako tatakbo?" tanong ni Philip. Bahagyang sinabi ni Fennel, "Kuya, miyembro ito ng Nonagon. And by the looks of it, galing siya sa first zone. Bagamat hindi gaanong, hindi siya isang taong kakayanin mo ngayon." Pagkasabi nito, nanlabo ang mga mata ni Fennel sa malamig na intensyon habang nakatitig kay Venom. Nagdilim ang buong mukha ni Venom. Hindi niya inaasahan ang isang ignorante na lalaki na lilito sa oras na ito at talagang maglakas loob na sabihin na siya ay wala. Kaagad, ang walang katapusang hangarin na pumatay ay lumabas mula sa katawan ni Venom habang siya ay nanunuya. "Buti naman, nakakuha ka pa ng katulong. Ngunit ngayon, lahat kayo ay dapat mamatay. Ipapaunawa ko sa iyo ang pagkakaiba ng ikaw at ako. Ang mga langgam ay dapat palaging mapagpakumbaba at nagmamakaawa upang mabuhay." Smack! Pagkasabi niya nun, nagtaas ng kamay si Fennel at sinampal siya. Agad, nakita nang nabigla ang karamihan ng tao na lumilipad sa ere si Venom bago bumagsak ng husto sa sahig,
kung saan gamulong siya ng ilang metro. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1720. Napabuntong hininga ang lahat, masyadong exaggerated ito. Isang sampal ang naging dahilan ng paglipad ni Venom ng ganoon. Pagkatapos, narinig ang mura at mapanghamak na salita ni Fennel. Ang ingay kaya, ang impyerno sa pagiging langgam. Sa paningin ko, isa kang langgam. Ang ganyang katapangan. Sino ang mag-aakala na ang taong ito mula sa Nonagon, isa sa 4 na enforcer ng Upper Creek na kumilos ng napakataas at makapangyarihan bago ito at isang lalaking natsitsismas na may katawan na hindi malalampasan ng mga kutsilyo ay maaaring sampilan ng ganoon lang. Dito, humiga si Venom sa lupa ng ilang kalahating minuto bago niya nabawi ang kanyang sentido. Pagkatayo niya ay puno ng galit ang mukha niya at kumislap ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Napakalupit niyang inisyan at sinabi kay Fennel, "Haha, interesting. Hindi ka ordinaryong tao. Alam mo ang mga zone sa likod ng pinto. Pumasok ka na sa Nonagon at pumasok ka na sa pinto kanina." Agad na nagigting ang mga tao. Ano? Pumasok na talaga sa Nonagon ang lalaking nasa harapan nila. Gayunpaman, ano ito tungkol sa isang pinto? Walang nakakaalam tungkol dito dahil ang pinto ay isang lihim ng mundo. Alam lang ng lahat ang tungkol kay Nonagon ngunit hindi ang pinto. Tumawa si Fennel at nagkibit-balikat na sinabi, "Akala mo." Pinunasan ni Venom ang dugo sa gilid ng bibig niya. Ang punyal sa kanyang kamay ay naging abnormal na sa sandaling ito. Mayroong kahit isang uri ng aura na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao na nakabalot sa punyal. Sumimangot si Fennel, pinagmasdan ang kalagayan ni Venom sa sandaling ito, at biglang umungol. Lakas. Gaano kakalakas loob na huwag pansinin ang mga patakarang ipinataw ng Nonagon at ipakita ang iyong kapangyarihan sa harap ng mundo. Ang dagandong na ito, sa halip na takutin si Venom, ay lalo siyang naging uhaw sa dugo. Ngumisi siya at sinabing, "So what? Ang mga taong ito ay mga langgam lamang. Hayaan silang makita ang lahat ng gusto nila. Hindi big deal na patayin silang lahat mamaya. Dahil nakapasok ka na sa pinto, gusto ko talagang malaman kung ano ang lakas mo." Pagkasabi niyon, sumambulat si Venom. Tinapik niya ang mga daliri sa paa sa sahig at ang hawak sa kanyang kamay, sa sobrang lamig, ay lumipad papunta sa dibdib ni Fennel. Gayunpaman, medyo sumimangot si Fennel. Pagkatapos, sa gitna ng hindi makapaniwalang mga tingin ng lahat, ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng pantalon at sinipa. Boom! Walang nakakita sa Fennel na gumawa ng ibang galaw maliban sa sipa na iyon. Pagkatapos, tulad ng isang kanyan, ang Venom ay lumipad at bumagsak sa isang pader ng malakas. Agad na nag-crack ang dingding na parang sapot ng gagamba, na nagpapakilig sa mga tao. Sa isang kalabog, si Venom ay dumausdas pababa mula sa dingding. Puff! Nagluwa siya ng isang subo ng dugo at tinitigan ng masama si Fennel habang sinasabi niya, "Ang lakas mo ay nasa itaas ko. Sino ka?" Sa sandaling nagpalitan sila ng suntok, naunawaan ni Venom na ang lalaking nasa harapan niya ay higit na nakahihigit sa kanya. Ang gayong lakas ay tiyak na nalampasan ang unang zona. Nakapasok na ba siya sa second zone? Hindi, baka isa pa siya sa mga freak na napunta sa third zone. Malamig na ngumiti si Fennel, tumingin kay Venom, at sinabing, "Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, kung maglakas loob kang i-activate muli ang iyong enerhiya, ang iyong mga panloob na organo ay guguho. Sa oras na iyon, itataboy ka ng Nonagon na parang nawawalang tuta." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1721. Tama si Fennel at alam na alam ito ni Venom. Ngayon pa lang ay nag-inject ng matinding sigla sa katawan niya ang sipa ni Fennel. Kung maglakas loob siyang buhayin ang kanyang enerhiya ngayon at magbanggaan ang dalawang puwersa, hindi ito kakayanin ng kanyang mga panloob na organo. Madudurog ang kanyang mga organo. Kung nangyari iyon, magiging invalid siya. Ang Nonagon ay walang silbi para sa isang diwasto. Hindi naglakas loob na gumalaw si Venom at nakaluhod na lamang sa sahig habang tinitiis ang sakit sa kanyang puson. Halos hindi siya makapaniwala na ang isang lalaki na pumasok sa pangalawa o pangatlong zona sa likod ng pinto ay lilito dito sa labas ng mundo. Siya at ang iba pang mga tagapagpatupad ay binigyan ng tungkuling ito para sa pagpili ng Nonagon sa pagkakataong ito. Talagang hindi niya nakita si Fennel dati.
Sa kasong iyon, dalawang posibilidad lamang ang makapagpaliwanag sa kasalukuyang sitwasyon. Una, miyembro siya ng 5 pavilion at malayang nakakapasok at nakalabas sa Nonagon. Pangalawa, siya ay isang outcast ng pinto, isa na pinaghahanap ng Nonagon. Kung sa anong posibilidad iyon, hindi nang ahas si Venom na mag-isip ng malaya. Kung siya ay isang tao mula sa 5 pavilion, si Venom ay maaari lamang magdalamhati sa kanyang malas at humingi ng tawad. Kung ito ang huli, kailangang iulat ni Venom ang bagay na ito sa Nonagon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Kung hindi, kung ang gayong tao ay nagdulot ng kaguluhan sa labas ng mundo, makakaapekto ito sa balanse ng istruktura ng mundo. Habang nagmumuni-muni si Venom, naglakad si Connie Olsen na may yelong ekspresyon sa sandaling ito. Sinulyapan niya si Venom na nakaluhod sa lupa, tinitigan ang walang pakialam na si Fennel, at nagtanong, "Sino ka? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung sasalakayin mo ang isang enforcer ng Nonagon?" Galit na galit si Connie sa mga sandaling ito. May nangahas talagang umatake sa isang enforcer ng Nonagon. Kung lumabas ang balitang ito, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Bukod dito, ang lalaki sa harap ay nasugatan ng husto si Venom sa isang sipa lamang. Ang kanyang lakas ay hindi maaaring maliitin. Ang mga mata ni Connie ay patuloy na sinusuri si Fennel habang sinusubukan niyang hatulan ang kanyang lakas. Gayunpaman, nagkibit-balikat lamang si Fennel at tamad na naginat ng katawan. Pagkatapos, ipinatong niya ang kanyang mga braso sa balikat ni Philip at sinabi kay Connie, "Babe, this is my body. Ang papasok na access spot sa iyong kamay ay papunta sa kanya. Kung mayroon pang dapat pag-usapan, magmadali at sabihin ang iyong piraso. May iba pa akong gagawin." Flamboyant, ngunit hindi gaanong nangingibabaw. Sa partikular, ang kanyang mga mata ay may bakas ng katuwaan ngunit hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa. Malamig na napabuntong hininga si Connie at sinabing, "Friend, hindi mo pa naibibigay ang pangalan mo. Kung gusto mong magpadala ng access sa lugar sa pamamagitan lamang ng iyong mga salita, natatakot akong hindi ito gagana." Habang sinasabi iyon ay bumaling ang tingin ni Connie kay Philip. Bakit ang ganitong ordinaryong tao ay protektahan ng isang tao na ang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa kanya? Ito ay masyadong hindi makatotohanan. Kung ganoon, hindi dapat ordinaryo ang kanyang pagkakakilanlan. Baka siya ay ang inapo ng isang tiyak na pamilya. Para magkaroon ng alagad bilang bodyguard, mukhang hindi simple ang pamilyang ito. Napangiti si Fennel. Bumaba ang mga mata niya kay Connie habang sinusukat siya at nagkomento, 9, 6, 9, perpekto. "Babe, gusto mo bang magsimula alang ang paglibot sa mundo kasama ako?" Sa isang iglap, mas naging madilim at malamig ang malamig na mukha ni Connie. Ang kanyang hugis almond na mga mata ay sumabog sa nakakapangilabot na ginaw habang ang kanyang katawan ay lumundag na may nakamamatay na aura. Ang moldita na ito ay nakatingin sa kanyang figure. Hooligan. Isang hamak lang. Hindi nakayanan ni Connie ang mapang-akit na mga mata ni Fennel na tumatama sa kanyang katawan at kung paano siya patuloy na nagkomento dito. Boom! Isang malutong na pagsabog. Ang mga tiles sa sahig sa ilalim ng mga paa ni Connie ay gumuho dahil sa aura na umaagos mula sa kanyang katawan. Ang maliit na pagkilos na ito ay naging dahilan upang ang lahat ng tao sa bulwagan ay muling huminga ng malakas. Ay nako, tao pa ba siya? Gaano kalakas ang mga binti niya? Ang babae ay maaaring magmukhang kaakit-akit at kaaya-aya, ngunit siya rin ay isang mabisyo na karakter. Kung napakan niya ang isang lalaki, siguradong mabali ang tadyang nito. Agad namang nanginginig sa takot ang lahat ng lalaking may pantasya pa kay Connie kanina. Tumayo sila sa atensyon at ibinaba ang kanilang mga ulo. Damn you! Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1722. Ang boses ni Connie ay nagpaalala sa isang malalim na nagyayelong kailaliman, na nagpaparinig sa iba nang marinig nila ito. Kaagad pagkatapos, sumambulat siya sa pagkilos. Dala ng kanyang balingkinitang kamay ang lakas ng kulog at tinamaan si Fennel sa dibdib. Kahit na ang isang hindi kilalang Leiko ay nakikita na ang hampas ng palad na ito ay naglalaman ng isang napakatinding kapangyarihan. Naniniwala ang lahat sa pag-ataking ito, tiyak na mamamatay ang taong malubhang nasugatan ang Venom noon. May pangungutya rin ang sulok ng bibig ni Venom.
Dahil gumawa ng hakbang si Connie, napagpasyahan na ang kinalabasan. Nakapasok na siya sa second zone at ang lakas niya ay higit pa sa hiwa niya sa itaas. Baka makapasok pa siya sa third zone kapag bumalik sila pagkatapos nito. Siya ay 23 taong gulang lamang at pinili ng Nonagon sa edad na 19. Sa loob lamang ng 4 na taon, nakamit na niya ang gayong tagumpay. Walang limitasyon ang kanyang kinabukasan. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, ang hampas ng palad ni Connie ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa Fennel. Sa halip, ang kanyang palso ay hinawakan ng kalaban. Swoosh! Mahigpit na pinisil ni Fennel ang palso ni Connie at sumilay ang ngiti ng isang scumbag sa gilid ng kanyang bibig habang sinasabing, "Hoy, maganda, hindi magandang makipag-away at pumatay gamit ang iyong mga kamay. Hindi ka match para sa akin. Ipinapayo ko sa iyo na huwag hamanin ang aking pasensya." Smack! Pagkasabi nun, tinulak ni Fennel si Connie at sinampal sa asterisk sa. Aw! Hindi pwede. Nakaramdam si Connie ng kilati sa kabuuan. Napahawak siya sa kanyang ibaba, agad siyang umatras ng ilang metro. Nakatitig kay Fennel na may galit na mga mata at namumula ang mukha, galit niyang sinabi, "How dare you take advantage of me? Damn it, papatayin kita." Sa sinabi nito, si Connie ay lumabas upang sumugod sa kanya muli. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na walang sinasabi ay nagmulat ng kanyang mga mata sa sandaling ito at ang kanyang maputlang mga mata ay bumulaga sa lahat sa bulwagan. Bulag ba ang lalaking ito? Aniya, Connie, tama na, huwag na kayong maglokohan. Tama siya, hindi kanya kalaban. Kung hindi ako nagkakamali, nakapasok na siya sa third zone. Kahit kaming 4 na pinagsamahan ay hindi sapat para talunin siya. Pagkasabi pa lang niya nun ay puno ng gulat ang mukha ni Connie. Kasabay nito, mas masama ang tingin niya kay Fennel, nagtanong. "Nakapasok ka na ba sa third zone?" Ito ay imposible. Kinailangan siya ng 4 na taon upang makumplito ang mga lektura at pagsasanay sa pangalawang zona. Ang isang katulad niya ay isa ng henyo na hinahanap ng hindi mabilang na tao. Gayunpaman, ang lalaki sa kanyang harapan, na mukhang napakabata, ay nakapasok na sa 2 zona. Nakakakilabot, sino siya? Hindi lang si Connie ang may tanong na ito kundi ang 3 pa. Sa paghusga sa paraan at lakas ng pag-atake ngayon, halos makumpirma na ang binatang ito ay nakapasok sa 2 zona. Henyo, isang henyo na mas nakakatakot kaysa kay Connie Olsen. Ang ganitong uri ng tao ay maaari lamang ilarawan bilang isang freak. Nagkibit balikat si Fennel at nakangising tanong, "Gray Eyes, saan ka ba galing sa 5 pavilion?" Bahagyang ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na may kasamang goatee at sinabing, "My name is Norriswell from the Griffin Pavilion. Iniisip ko kung ano ang iyong pagkakakilanlan. Baka pwede tayong maging magkaibigan." Hihihi. Biglang naging malungkot ang ekspresyon ni Fennel nang marinig ang mga katagang Griffin Pavilion. Naalala niya ang isang karanasan na ayaw niyang banggitin at sinabing may malamig na ngiti, "So, galing ka sa Griffin Pavilion." Paumanhin, ngunit may sama ng loob ako sa Griffin Pavilion. Dahil iyon ang kaso, hindi mo na kailangan pang mabuhay. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1723. Nagulat ang lahat sa mga salitang lumabas sa bibig ni Fennel. Ano ang sinabi niya? Napakayabang ng tono. Papatayin ba niya ang 4 na enforcer? Ito ay hindi narinig. Walang kamalay-malay ba itong bastos na lalaki na ang mga taong ito ay mula sa Nonagon? Bukod dito, sinabi rin ni Norriswell na miyembro siya ng 5 Pavilion of the Nonagon at miyembro ng Griffin Pavilion. Ang katayuan at pagkakakilanlan na ito ay talagang hindi na-access ng mga ordinaryong tao. Maging ang mga taga-Nonagon ay kailangang maging magalang kapag nakilala nila ang mga tao ng 5 pavilion. Iyon ay isang simbolo ng katayuan. Sa pagkakataong ito, naging malungkot din ang mukha ni Norris. Ang kanyang kulay abong mga mata ay kumikislap na may kakaibang liwanag habang sinasabi niya na may mapanuksong tawa, "Mula sa iyong tono, mukhang napakagalit mo sa Griffin Pavilion. Nagtataka ako kung paano ka nasaktan ng Griffin Pavilion. Bakit hindi mo sasabihin sa akin at tingnan natin kung ito ay malulutas?" Pagkatapos ng lahat, ang aming Griffin Pavilion ay nagre-recruit ng mga bata at espesyal na talento mula sa buong mundo. Sa iyong lakas,
higit pa sa sapat na makapasok sa Griffin Pavilion at makakuha ng opisyal na posisyon. Hindi ba iyan ang pinakamaganda sa magkabilang mundo? Walang awa yan na hindi mareresolba. Ano sa tingin mo? Pagkatapos niyang magsalita, masasabi ng lahat ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito mula sa Nonagon ay nagpaabot ng isang sanga ng oliba kay Fennel. Hindi ka panipaniwala. Anong klaseng lakas ang taglay ng lalaking ito na maaaring maging magalang sa kanya ng enforcer mula sa Griffin Pavilion? Inaasahan ng lahat ang gwapong Fennel na nakatayo sa halos 1.9 metro ang taas. Gayunpaman, biglang ngumisi si Fennel at sinabing, sa tingin mo ba malulutas ang galit kapag namatay ang nakababatang kapatid kong babae sa kamay ng iyong Griffin Pavilion? Agad, lahat ay nagpipigil ng hininga at hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Ano, namatay ang kanyang kapatid na babae sa kamay ng Griffin Pavilion? Hindi ba iyon isang nakamamatay na awa yan? Sa ilang sandali, ang puso ng lahat ay nanginginig habang ang kanilang mga ekspresyon ay iba-iba sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay bumagsak lahat sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nangunguna sa grupo ng mga enforcer. Oo nga, pagkatapos marinig ang mga salita ni Fennel, tuluyan ang nagdilim ang mukha ni Norris. Bahagyang kumaibot ang sulok ng kanyang bibig habang sinasabi, kung ganoon, tila isa sa atin ang tiyak na mamamatay. Pagkatapos sabihin iyon, biglang bumangon ang katawan ni Norris na may napakalaking aura, na nagpapadala ng mga shockwaves sa hangin sa bulwagan. Maging ang mga nakapa na mesa at upuan ay nakikitang nangingibabaw. Nakakakilabot, ang gulat at takot na mga ekspresyon ay lumitaw sa mga mukha ng lahat ng mga ulo ng pamilya at mga kabataang Panginoon ng malalaking pamilya na naruroon. Ano ang nangyayari dito? Ang mga upuan at mesa ay talagang nanginginig. Pagtingin muli kay Norris, isang invisible aura na ilang pulgada ang kapal ng bomb-alot sa kanyang katawan. Bagaman hindi ito malinaw na nakikita, naramdaman ng lahat na ang malakas na intensity ay madaling mapunit sila. Para silang isang talam ng damo sa bagyo, na umiindayog sa hangin. Sa susunod na segundo, mawawasak sila ng enerhiyang iyon na nagmumula sa katawan ni Norris. Maraming tao ang nagtatago ngayon sa ilalim ng mesa o nakahandusay sa sahig, nakahawak sa kanilang mga ulo at hindi nangangahas na gumalaw. Naging intense ang atmosphere sa hall. Nanginginig ng husto ang mga mata ni Philip sa sandaling ito habang nakatingin kay Norris. Nakita na niya ang ganitong uri ng aura sa kanilang aces noon, at hindi ito naiiba. Ito ba ay isang uri ng enerhiya? Nagsanay noon si Philip kasama ang Dragon Warriors at nasaksihan din niya ang tunay na lakas ni Reed Williams. Naalala pa niya ang isang marahas na labanan sa hangganan noon. Siya at ang kanilang mga kasama ay nakulong sa teritoryo ng kaaway at napalibutan ng 10,000 mandirigma mula sa panig ng kaaway. Para silang patay. Gayunpaman, isang figure ang nahulog mula sa langit sa isang kritikal na sandali. Nakasuot ng purple battle robe at may dalang malakas na momentum, nag-isa siyang pumasok sa teritoryo ng kaaway. Ito ay isang labanan sa pagitan ng 1 at 10,000. Kahit saan siya tumuntong ay nahulog sa mga guho, ang lupang puno ng basag na baluti at pagkasira. Nagdala siya ng intensity na pumailan lang sa kalangitan. Si Philip ay maswerte na nasaksihan ang lakas ng pakikipaglaban ni Reed sa kanyang sariling mga mata. Ang isang suntok mula sa kanya ay maaaring magpatamba ng 100 tao at madudurog niya ang baluti sa isang sipa. Sa oras na iyon, ang aura na nagmumula kay Reed ay 10,000 beses na mas malakas kaysa kay Norris na nasa harapan niya. Walang nangahas na lumapit sa kanya sa loob ng 100 metrong radius. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1724. Maya-maya, tinanong na ni Philip si Reed tungkol dito pero ngumiti lang si Reed nang walang pakialam at sumagot ng, masyado pang maaga para malaman mo. Hindi pa hinog ang panahon. Maya-maya, makikilala mo rin ito. Ngayon, napagtanto ni Philip na ang lihim na tumangging ibunyag ni Reed noon ay ang sikreto ng mga taong nauna sa kanya. Ang Nonagon ay dapat na may kontrol sa isang bagay na hindi na-access ng mga ordinaryong tao. Partikular, ito ay ipinapakita ni Norris Whale sa harap niya. Ito ang tinatawag na sigla na binanggit ngayon ni Fennel. Lakas. Ano ba talaga iyon? Pagkatapos ng paggamit nito, dapat niyang malaman mula kay Fennel ng mas detalyado. Dapat mas marami siyang alam. Habang iniisip ito ni Philip,
humakbang na si Fennel. Nang walang ibang ginawa, tinitigan niyang mabuti si Norris na may matibay at dominanteng layuning pumatay. Hindi mo ako kalaban. Bakit mo hinahanap ang sarili mong kamatayan? Bagamat ganap na inilabas ni Norris ang kanyang aura sa sandaling ito, naramdaman pa rin niya ang walang katapusang pressure mula kay Fennel. Ang lalaking ito ay halatang hindi nagpapakawala ng kanyang aura. Bakit nagkaroon ng napakatinding pressure? Nagpanik si Norris. Talagang hindi ito isang bagay na maaaring taglayin ng isang taong pumasok lamang sa ikatlong sona. Kapag ang isang tulad niya ay kumilos, ang kanyang sigla ay ilalabas sa labas, na bumubuo ng isang matatag na harang sa paligid ng kanyang katawan bilang isang paraan upang maprotektahan ang kanyang katawan. Sa mga tuntunin ng pagpapaliwanag ng martial arts, ito ay enerhiya, isang abstract at hindi malinaw na bagay. Ito ay tumutukoy sa isang espesyal na aura na nabuo ng isang tao pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasanay. Tulad ng mga sinaunang mamamatay tao na commander na may dominanti at uhaw sa dugo na aura. Walang nang-ahas na lumapit sa mga taong iyon. Ang kanilang mga slayer ay naglabas din ng isang mabangis na aura. Kahit saan sila magpunta, damang-dama ng mga ordinaryong tao at maging ng mga pusa at aso ang kanilang madugong aura. Sa sandaling ito, nagpanik si Norris. Tanging ang mga nakapasok sa ika-4 na sona ay maaaring sugpuin ang aura ng kanilang kalaban nang hindi inilalantad ang kanilang sarili at nagtataglay ng ganoong lakas. Ang gayong tao ay hindi kailangang umasa sa kanyang panlabas na aura upang makamit ang layunin na hadlangan ang kanyang mga kaaway. Hindi lamang siya nakapasok sa ikatlong sona kundi sa ika-4. Kaagad, nakaramdam ng takot at kawalan ng lakas sa puso ni Norris. Sa pagharap sa gayong tao, wala siyang pagkakataong manalo. Hindi man lang siya nang ahas ng pag-asang lumaban. Smack! Sa sandaling ito, naglakad na si Fennel papunta kay Norris. Sa kanyang paa, isang tile sa ilalim ng sahig ang sumabog. Ang grabo ay tumalon hanggang sa taas ng kanyang kamao at nag-hover sa gitna ng hangin. Matapos mahulog ang isa pang paa ni Fennel, ang grabo na nasa kalagitnaan ng hangin ay tuluyang nahulog pabalik sa lupa. Hindi na nakayanan ni Norris ang panggigipit ng kanyang kalaban at galit na sumigaw, "Go to hell!" Boom! Sa isang suntok na dala ang buong lakas at lakas, tinutukan niya ang dibdib ni Fennel. Napatulala ang lahat sa eksenang ito. Dahil sa pagtama ni Norris, tila narinig nila ang mahinang tunog ng kulog. Maging ang mga mesa at upuan sa bulwagan ay nanginginig ng husto. Ang lakas kaya, napaka-domineering na suntok. Kahit isang sheet ng steel plate ay mabubutas. Gayunpaman, boom! Sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng mga tao, kalmadong itinaas ni Fennel ang kanyang kamay at hinawakan ang palso ni Norris. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1725. Napuno ng kilabot ang lahat sa eksenang ito. Ang tatlo pang enforcer na nakatayo sa likod ni Norris ay tulala lahat. Alam na alam nila ang lakas ni Norris. Siya lang sa 4 ang nakapasok sa ikatlong sona para mag-aral. Bagamat kalahating buwan pa lang ang nakalipas, sapat na iyon para ipakita ang kanyang lakas. Kabilang sa mga ito, tiyak na siya ay isang heaven-defying existence. Bukod dito, dahil miyembro siya ng Griffon Pavilion sa 5 Pavilion, natural na mas malakas siya kaysa sa iba pang pumasok sa 3rd zone. Iyon ay dahil ang Griffon Pavili ay may mas nakaayos at may kasanayan sa mga lektura at pagsasanay. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang buong suntok ni Norris ay napakadaling hinarang ng Fennel. Nakakakilabot lang. Anong klaseng halimaw ang lalaking ito? Hindi kaya siya isang taong nakarating lang sa ikatlong sona. Kaagad, naisip ni Connie at ng dalawa pa ang isang posibilidad. Ang ika-4 na sona. Paano kaya ito? Ang sinumang nakapasok sa ika-4 na sona ay isang henyo na pinili ng Nonagon, isang pambihira. Ang gayong mga tao ay kayamanan ng Nonagon, ang kanilang pamana at pundasyon. Mayroong kahit na ang kasabihan na ang sinumang pumasok sa ika-4 na sona ay isang taong maaaring gumawa ng kalituhan sa mundo. Ang lakas nila sa pakikipaglaban ay sapat na upang sirain ang isang lungsod. Ang gayong tao ay isang talento na ipapangako ng lahat ng mga bansa na protektahan. Sa lawak na iyon, hanggat ang kabilang partido ay hindi nagpapadala ng 10,000 tropa, ang kanilang panig ay hindi kailanman magpapadala ng mga tao mula sa ika-4 na sona.
Mula dito, sapat na para makita kung anong uri ng pag-iral ang mga taong nakapasok sa ika-4 na zona. Ang bawat isa ay may iba pang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Maya-maya lang, may narinig na kalusko sa hangin. Kaagad pagkatapos, si Norris. Namumula ang mukha habang pinagmamasdan ang kanyang palso na dinudurog ng kabilang partido. Mukha pa ring walang pakialam si Fennel habang sinasabi ko na sa iyo na hindi kita kalaban. Sa paningin ko, wala kang pinagkaiba sa langgam. Bang! Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, si Fennel ay napunta sa isang sipa. Lumipad palabas si Norris at bumagsak ng malakas sa pader. Boom! Agad na nabasag ang buong pader. Si Norris ay ganap na inilibing sa ilalim ng mga sirang brick. Sa mismong sandaling ito, sa wakas ay natanto ng lahat kung gaano kakilakilabot ang lalaking nasa harapan nila. Ang gayong paraan at lakas ay lampas sa pangunawa ng isang normal na tao. Isang sipa lang ay maaaring lumipad na ang isang tao at gumuho ang isang pader. Ito ay isang bagay na makikita lang nila sa isang Hollywood blockbuster movie. Ito ay mas pasabog kaysa sa anumang stunt na maaaring gawin ni Stallone o Schwarzenegger. Kaagad pagkatapos, ang mga mata ni Fennel ay tumutok kay Connie Olsen at sa dalawa pa. Nakatayo na si Venom Kane sa mga oras na ito ngunit hindi siya nang ahas na kumilos dahil ang pakiramdam niya ay malapit nang masira ang mga panloob na organo sa kanyang tiyan. Kayong tatlo, ano sa tingin niyo ang proposal ko ngayon? Biglang sabi ni Fennel na ipinakita ang mapuputing ngipin. Inilagay ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, tumingin siya sa kabilang partido nang walang pakialam. Nanginginig si Connie sa mga sandaling iyon, nakita si Fennel na may nakakatakot na ekspresyon. Tinalo ng lalaking ito si Norris sa isang galaw lang. Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga Kamaster, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.